Nagsisimula ang kwento sa isang babae na bumabati sa ating bida na si Jin Jong. Walang kahit anong emosyon sa mukha niya, kalmado lang siyang nagsalita, parang wala lang ang lahat. Sinasabi ng iba na siya ang parang Ayano Koji ng mundo ng manas. Pero may malaking pagkakaiba, hindi niya tinatreto ang mga tao bilang mga kasangkapan, kundi ang mga babae, para sa kanya, ay parang mga bato lang. Ito ang matagal na niyang pinaniniwalaan, at hindi ito basta-basta nagbago. Pero paano nga ba siya naging ganito? Balikan natin ang nakaraan, noong elementarya pa lang siya. Sa murang edad, nakaipon na siya ng halos 20 rejection. Akala niya noon, ang pinakamasakit na maririnig niya mula sa isang babae ay simpleng, hindi. Pero nagkamali siya. Sa bawat pag-amin niya, iba-iba ang paraan ng pagtanggi sa kanya, at mas lalo siyang napapahiya sa bawat pagkakataon. Dahil dito, lubos na nasugatan ang kanyang damdamin. Nawalan siya ng kumpiyansa sa sarili. Bilang isang batang wasak ang loob, ikinulong niya ang sarili sa kanyang white room, at doon ay gumawa siya ng isang imahinaryong kaibigan, isang boses na magbibigay sa kanya ng payo. Pinangalanan niya itong si Jason. Ang boses na ito ang naging gabay niya, parang isang guro na tutulong sa kanya para makawala sa sistema. Isang araw, may naisip na kakaibang solusyon si Jason, tingnan ang lahat ng babae sa mundo bilang simpleng mga bato lamang. Paulit-ulit niyang itinanim ang ideyang ito sa isip ni Jin Jong, parang sirang plaka na hindi tumitigil. Araw-araw, walang pahinga, sinanay niya ang sarili niyang isipan. Lumipas ang mga taon. Pagdating niya sa unang taon ng middle school, nagbunga ang lahat ng iyon, para sa kanya, ang mga babae ay literal ng parang mga bato. Balik sa kasalukuyan. Sinubukan ulit siyang kausapin ng isang babae. Ngumiti ito at magaan na nagsabi, may oras ka ba pagkatapos ng klase? Sana matulungan mo ako mag-review. Pero ang ating bida, mahigpit pa rin ang kapit sa kanyang panuntunan, ang hindi kailanman mag-assume na may gusto sa kanya ang isang babae dahil lang sa ngiti. Ang pangalawang payo ni Jason ay huwag umasa kung ayaw mong masaktan. Kaya nanatiling kalmado ang bata at tinanggihan niya ang babae, sabay sabing, sorry, medyo busy ako today. By the way, si boy natin ay nagi-gym na rin at sinasanay ang sarili niya, lalo na ang isip para hindi basta ma-distract ng mga babae. Habang naglalakad siya sa hallway, maraming girls ang bumabati sa kanya, at casual lang siyang kumakaway pabalik. Sa isip niya, simula nung tinuring ko na parang bato ang mga babae, mas naging madali makitungo sa kanila. Natural lang yun, pwede kang makisalamuha sa bato ng walang emosyon. Tinanong niya ang kaibigan niya kung tama ba siya, at sumang-ayon naman ang imaginary niyang gym bro. Pero medyo nag-aalala si gym bro na baka sa ganitong paraan, hindi na makapag-date ang bida natin. Sagot naman ng protagonist, matagal na nilang sinukuan ang love life. Inamin ni Jason yun, at dagdag pa ni Jin Yang, mas okay na siya sa ganitong setup kaysa makarinig ng mga salitang pathetic o hindi sapat. Halos 5 taon na rin mula nang simulan niyang ituring na parang bato ang mga babae, at hindi na rin siya nag-iisip tungkol sa pakikipag-date. Habang sinasabi ni Jason na ang mahalaga ay komportable ka sa sitwasyon mo, may isang babaeng dumaan, pinulot ang isang phone sa sahig, at tinawag ang bida. Nakuha nito ang atensyon niya. Itinaas ng babae ang phone at sinabi na nahulog niya ito, sabay ayos ng buhok at mahinahong tinanong kung sa kanya ba iyon. Yung bida, napatingin lang sandali, tapos biglang nagulat ng sobra. Nakatingin siya sa magandang mukha ng babae, tapos nagpanik siya, bakit hindi siya mukhang bato. Doon niya na-realize kung gaano kalaki yung problema niya. Sa tagal niyang walang nakikitang totoong mukha ng babae, na-shock siya. Sinubukan niyang kumalma kahit papaano, naghahanap ng paraan para makaalis at maiwasan mapahiya. Napansin ng babae na ang tahimik niya, kaya tinanong siya kung bakit hindi siya sumasagot. Pawis na pawis at nauutal, pilit niyang pinapaliwanag yung nangyayari sa utak niya, iniisip na baka nanibago lang siya. Pero dahil wala na siyang filter, bigla niyang nasabi na ang ganda ng babae. Napatulala yung babae, parang di makapaniwala sa biglaang compliment. Medyo awkward, nagpasalamat siya habang iniisip kung anong nangyari. Samantalang si Jin Yong, mabilis na kinuha yung phone niya, nagpasalamat, nag-sorry, tapos umalis agad. Habang pinapanood ng babae yung pag-alis niya, napaisip siya kung anong klaseng tao yon. Si Jin Yong naman, tumatakbo na parang baliw, pinapagalitan sarili niya, tinawag pa niyang tanga ang sarili niya dahil sa sinabi niya. Di siya makapaniwala na nasabi niya yon sa isang stranger. Iniisip niya na baka kumalat pa yon sa buong school. Paglipat ng scene sa apartment niya, bigla siyang nagpakita ulit sa kwarto. Yung imaginary gym bro sa utak niya, sinabing smooth naman daw yung ginawa niya. Nakahiga siya sa sahig, habang si Jason, sinasabihan siya na wag masyadong ma-discourage.
Iniisip ng bida kung bakit yung babaeng yun lang yung hindi nagmukhang bato. Sabi ni Jason, wala talagang makakasigurado. Tinanong siya kung ano na plano niya kasi baka kumalat yung mga kakaibang chismis. Naalala niya yung trauma niya noong elementary, may batang babae na nagsabi na creepy daw yung crush niya. Sabi ni Jason, ang dami na niyang training pero nangyari pa rin yun. Bigla tuloy nag-breakdown yung bida, iniisip na sira na buhay niya. Pero sinampal siya ni Jason ng reality, literal na sinuntok siya, sabay sabi na huwag siyang magpatalo sa utak niya at mag-isip ng solusyon. Kahit hindi nila alam bakit hindi bato yung babae, pwede naman niyang iwasan kasi magkaiba sila ng klase. Kapag nagtago siya, mababa yung chance na magkita sila. Na-realize ni Jin yung na tama nga, kung hindi sila magkita, wala siyang problema. Kinabukasan sa school, akala niya solved na lahat. Pero pagpasok pa lang, bigla niyang nakasalubong yung babae. Kumaway agad ito at sinabi na nagkita ulit sila, sabay tanong kung naaalala siya. Napatigil si Jin Yong. Parang nag-freeze siya sa kinatatayuan niya. Sabi ng imaginary friend niya, kumalma lang at makipag-usap ng normal. Kaya nagdesisyon si Jin yung itrito niya yung babae, parang isa lang sa mga Stone Girls. Samantala, may isang babae na nagtanong sa kaibigan niya kung anong nangyayari. Kaya kinuwento niya na kahapon, may lalaking nagsabi sa kanya na ang ganda niya. Nagulat yung kaibigan niya at sinabing ang wild nun. Inamin naman nung babae na na-shock talaga siya nung nangyari yon. Tapos, medyo pilya, diretsahan niyang tinanong yung lalaki, maganda pa rin ba ako ngayon? Napatulala si Jinyong, walang masabi. Tumawa yung kaibigan niya at sinabing parang baliw siya, tinatanong kung anong ginagawa ni Sunwoo. Pero yung babae, tinawanan lang si Jinyong. Walang dalawang isip, tumakbo agad si Jinyong na ikinagulat ng mga babae. Sabi ng imaginary gym bro niya, tama lang yung ginawa niyang pag-address kung nagstay pa siya, mas mapapahiya lang siya. Habang nagmamadali siya sa hallway, sigurado siya na yung tawa ng babae ay panlalait lang sa kanya. Pinagbawalan niya rin sarili niya na isipin na baka may interest yung babae sa kanya. Sinumpa niya na iiwasan niya yung babaeng yun habang buhay. Pero syempre, parang trip ng tadhana. Guluhin siya. Yung plano niyang umiwas, agad na nasira. Sa gitna ng maraming tao sa school, kitang-kita yung babae sobrang standout siya, habang yung ibang babae parang mga blok ng semento lang sa paningin niya. Nang makita siya ni Sunwoo, kumaway pa ito ng may malaking ngiti. Pero si Jinyong, agad tumalikod at naglakad palayo. Sa hallway, kahit kumaway ulit yung babae, deadma lang siya at dumaan ng mabilis. Buong araw, iniiwasan niya ito. Naiinis na yung babae sa kakaiwas niya. Hindi niya maintindihan kung anong problema ng lalaking yun lagi na lang tumatakbo palayo. Pagkatapos ng klase, palabas na si Jinyong. Huminga siya ng malalim, masayang nakasurvive siya ng araw na hindi nahulog sa bitag ng babae. Dahil pagod na siya kakatakbo, nagdesisyon siyang umuwi at mag-isip ng bagong plano. Habang naglalakad at iniisip kung paano umabot sa ganitong sitwasyon, biglang may sumulpat sa likod niya yung babae. Medyo maingay nitong sinabi, "Hey." Nagulat si Jinyong at napatalon. Tinanong siya ng babae kung nagulat ba siya. Nagpanik ulit si Jinyong, iniisip kung bakit lagi silang nagkikita at kailangan niya talaga itong iwasan. Diretsahan siyang tinanong ng babae, tatakas ka na naman ba? Sabay dagdag, grabe ka ha. Naghahi ako pero ini-ignore mo ko. Kapag nagkakayayay contact tayo, umiiwas ka. Tapos tatakbo ka agad pag nakita mo ko. May ginawa ba akong mali? Ang weird mo. Na-realize ni Jinyong na may misunderstanding na naman, kaya kailangan niyang magsalita agad. Kinakabahan siya ng sobra, nauutal habang naghahanap ng dahilan. Naalala niya na siya lang yung babaeng hindi mukhang bato. Dahil sa biglaang impulse, nasabi niya, lahat ng babae mukhang bato, ikaw lang hindi. Nagulat yung babae. Doon lang na-realize ni Jin yung kung anong kalokohan yung nasabi niya. Kahit yung imaginary friend niya, napareact sa sobrang laking sablay. Napansin ng babae na nanginginig yung kamay niya halatang kinakabahan. Sandali siyang natahimik, tapos bigla siyang ngumiti ng malaki, parang na-amuse sa sinabi niya. Naging curious siya, kaya tinanong niya pangalan ng lalaki. Sumagot siya, Park Jin-young. Lumapit yung babae, inulit pangalan niya, tapos bamulong, yung sinabi mo kanina, parang pang-flirt yon. Parang naparalyze si Jin-young. Naalala niya yung advice ni Jason dati una, ituring ang mga babae na parang bato. Fail. Pangalawa, huwag umasa. Fail din, kasi grabe na yung tibok ng puso niya. Kumaway yung babae at sinabing siguraduhin niyang mag-hi siya next time. Pagdating sa apartment, nagdelusyon si Jin yung ini-imagine niya na pinakasalan niya yung babae, nagkaanak sila, lumaki yung anak, iniwan sila, tumanda sila, at namatay siya sa tabi nito. Biglang sinampal siya ng imaginary friend niya para magising sa katotohanan.
Pinilit niyang i-justify sarili niya 5 years na raw kasi siyang hindi nakakakita ng mukha ng babae ng malapitan, kaya normal lang na mawala sa sarili. Inamin niya na hindi nagagana yung pag-iwas na plano, kaya tinanong niya si Jason kung anong gagawin. Sabi ni Jason, mahalaga ang ultimate goal. Dahil sa stone strategy niya, nasanay siyang walang nararamdaman sa mga babae. Kaya hindi na siya nasasaktan. Pero nung may babaeng hindi mukhang bato, doon pumasok yung side effect, wala siyang resistance. Kaya lumabas yung pagiging loser niya. Medyo na-offend si Jinyong, pero umagri rin siya kung magpapatuloy ka, mauulit lang yung past niya. May solution daw, kailangan lang niyang manatiling kalmado sa harap ng babae. Kinabukasan sa school, naging awkward si Sunwoo kasi si Jinyong nakatitig sa kanya na parang kakaiba. Sabi ng kaibigan niya, "Oy, tinatitigan ka ni Jinyong." Sagot ni Sunwoo, "Hindi, tinatitigan. Parang tinatarayan ako." Tinanong ni Jinyong si Jason kung anong tawag sa planong yun. Sagot ni Jason, desensitization strategy. Kailangan niyang sanayin sarili niya sa mukha ng babae hanggang masanay siya. Pero napansin niya na yung itsura niya, nakakatakot na sa ibang tao. Kaya sabi ni Jason, mag-smile kahit konti para hindi tense. Sinubukan ni Jin yung ngumiti, pero ang lumabas, parang creepy ng ngiti. Natakot si Sunwoo at napahinto sa sobrang weird na expression niya. Sabi naman ng kaklase niya, ngumiti si Jin yung sayo ah. Sagot ni Sunwoo, sa tingin ba niya hindi natin siya nakikita? Sabi ng kaibigan niya, oo, kaya nga ang obvious niya. Samantala, iniisip ni Jin yung na hindi dapat siya nakikita sa layo na yon, kaya napaisip siya kung kailangan na niyang kontrolin yung mga facial expressions niya. Mga tol, dahil hindi siya nakakakita ng maayos kapag walang salamin, iniisip ko na akala niya pati normal na tao ay hindi rin nakakakita ng malinaw. Anyway, tuloy tayo. Sinabihan siya ni Jason na pinapakomportable niya yung mga babae. Kaya sinabi niya na umalis muna siya bago pa magkamaling akala ang mga tao. Habang paalis siya, tinawag ni Sunwoo ang kaibigan niyang si Sukyong at tinanong kung kilala nito yung lalaki. Sumagot ito ng oo at sinabi na sikat daw siya sa mga babae. Nagulat si Sunwoo, at ipinaliwanag ni Sukyong na may ilang babae na lumapit sa kanya pero wala daw siyang interest sa girls. Hindi siya interesado sa dating at sarili lang niya ang iniintindi. Para siyang cool type, at mukhang effective yon sa mga babae. Tinanong niya si Sunwoo kung bakit siya nagtatanong at kung may interest ba siya dahil tinatitigan siya nito. Nabigla si Sunwoo at agad itinanggi yon. Naalala niya yung nangyari kahapon at may pilyang ngiti niyang sinabi na may kakaibang nakakainis sa lalaking yon. Sa classroom, sinabi ni Jin yung kay Jason na habang iniisip niya, lalo lang pumapangit yung strategy nila. Tinanong ni Jason kung bakit. Sumagot si Jin yung na ang point ay masanay siya sa mukha ng babae at manatiling kalmado. Pero para mangyari yon, kailangan niyang sundan at titigan ito. Parang sobrang stalker na yon at lalo lang siyang magmumukhang weird. Sa kalmadong tono, sinabi ni Jason na pumili siya kung gusto niyang maging loser o stalker. Nainis si Jin yung sa sinabi na yon. Nagsuggest siya na mas okay kung pictures na lang ang titingnan niya kaysa titigan ito sa personal. Kaya kailangan niyang hanapin ang Instagram nito. Nag-thumbs up si Jason at sinabing gawin niya yon at tanungin ang babae. Tinanong ni Jin yung kung personal ba niyang gagawin. Sagot ni Jason, ano pa bang choice, mas loser pa kung mag-stalk siya ng patago. Sa hallway, halos himatayan sa kaba, hinarangan niya si Sunwoo at casual na hiningi ang Instagram nito. Nagulat yung babae sa pagiging diretso niya pero may pilyang ngiti itong sumagot na sige at buksan ang app para siya na ang mag-type. Nagulat si Jin yung kung gaano kadali. Kinuha ni Sunwoo ang phone niya at chinek ang profile. Nagtaka siya dahil wala itong posts at followers. Tinanong niya kung kakagawa lang ba nito. Kinabahan si Jin yung at umamin na oo. Sa isip niya, hindi naman siya gumagamit ng social media kaya minadali niya lang at iniisip kung may problema ba. Biglang natawa si Sunwoo at nalito siya. Sinabi nito na ibig sabihin siya ang unang hinanap niya pagkatapos gumawa ng account. Sandaling pinrosezo ni Jin yung sinabi, tapos bigla niya itong naintindihan. Tawang-tawa ang babae sa reaksyon niya. Sobrang nakafocus si Jin sa goal kaya kumilos siya nang hindi nag-iisip. Tinanong niya si Jason kung ano ang gagawin pero umiwas lang ito ng tingin dahil alam niyang sablay na sablay siya. Sobrang na-fluster si Jin at nawala ng composure, sinabing siya ang unang taong nakita niya kaya wala siyang nagawa. Na-realize niya na lumalabas na naman yung pagiging awkward niya. Sa kabila ng lahat, ngumiti lang ang babae at tinanggap yon. Itinaas niya ang phone at pabirong tinanong kung hindi ba siya curious sa number niya. Lalong nagulo si Jin at naging lutang. Tinapik siya ng babae at sinabing nagbibiro lang siya at nakakatawa ang reaksyon niya.
Binalik niya ang phone at sinabing ay follow niya siya at siguraduhin niyang I like ang post niya. Habang naglalakad palayo ang babae, napaisip si Jinyong at nag-imagine ng love story sa utak niya. Pinutol ni Jason ang iniisip niya at pinabalik siya sa realidad. Lumipat ang scene sa apartment ni Sunwoo. Nakahiga siya sa kama habang nagse-cellphone. Napatawa siya sa isang weird na post at nakita na si Jinyong pala ang nag-post ng creepy na selfie. Sa isip niya, pangit ang taste nito sa pictures. Samantala sa apartment ni Jinyong, mahimbing siyang natutulog. Biglang nag-notify ang phone niya at nakita na ni-like ni Sunwoo ang post niya. Pagdating sa school, nagulat si Sukyung nang malaman na hiningi ni Jinyong ang Instagram ng kaibigan niya. Kinumpirma ni Sunwoo at ipinagyabang na gumawa pa ito ng account para lang ma-follow siya. Sinabi ni Sukyung na siguradong may gusto ito sa kanya. Curious si Sunwoo kaya nagtanong siya kung totoo bang wala talagang interest si Jinyong sa mga babae. Sumagot si Sukyung na oo at siya lang ang babaeng ginanon nito. Biglang napansin nila si Jinyong na dumadaan sa classroom. Nagsuggest si Sukyung na i-test ang theory sa harap ng lahat. Nagtanong si Sunwoo kung paano. Habang naglalakad si Jinyong sa hallway, may narinig siyang ingay at huminto. Biglang nagkunwari si Sukyung na nadapa at nahiga sa sahig na parang drama. Malungkot niyang sinabi kay Jinyong na nasaktan siya at naghihintay na tulungan siya. Pero si Jinyong, walang emosyon. Sa paningin niya, parang bato lang siya. Hinailan niya ito pataas gamit ang hoodie at umalis na parang wala lang. Nanginginig si Sukyung sa galit habang si Sunwoo ay tawang-tawa at sinabing parang binunot lang siya na parang labanos. Sinabi ni Sunwoo na tama ang teorya niya habang si Sukyung ay hindi makapaniwala sa nangyari at galit na galit. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Jason kung nasanay na ba siya sa mukha ng babae. Sumagot si Jinyong na hindi pa at binabantayan pa lang niya ito. Nakita siyang namumula habang tinitingnan ang pictures nito at iniisip na bawat tingin ay parang bagong shock. Sinabi ni Jason na mahaba pa ang lalakbayin niya at kailangan niyang alamin ang pinakadahilan kung bakit siya lang ang hindi mukhang bato. Biglang may napansin si Jinyong. Nakatayo si Sunwoo at mukhang may iniisip habang sinasabing delikado ito. Napansin siya ni Sunwoo at nagpanik si Jinyong nang batiin siya. Pinilit niyang kumalma at tinanong kung bakit siya nandun. Sinabi ng babae na wala siyang pamasahe pa uwi. Tinanong niya kung saan siya nakatira at sinabi nitong Samo Village Apartments. Nalitaw si Jinyong at sinabing pwede naman niyang lockerin dahil malapit lang. Pero sinabi ng babae na hindi ganun ka-simple. Tinanong niya ang dahilan at nagdalawang isip ang babae pero tumingin sa ibang direksyon at nahihiyang sinabi na may chronic anemia siya. Dahil desperado, inilabas ni Jinyong ang wallet niya at inalok ang lahat ng pera niya para makasakay siya at umalis. Tinapik ng babae ang kamay niya at tumanggi sa pera, sinabing hindi niya kayang samantalahin siya. Sa halip, inutusan niya si Jinyong na ihatid siya pauwi. Nauna siyang maglakad habang pinaparamdam kay Jinyong na hindi naman niya pababayaan ang isang mahina na babae. Nagulat si Jinyong at hindi niya agad na process na parang napasok siya sa isang disguise date. Habang papalubog ang araw, magkasama silang naglalakad. Walang tigil sa pagsasalita si Sunwoo tungkol sa kung ano-ano. Sobrang kabado si Jinyong at wala siyang naiintindihan sa sinasabi nito. Tinanong siya ni Sunwoo kung nakikinig ba siya at sa isip niya, sobrang biglaan ng lahat at hindi niya inakalang maglalakad sila ng ganito. Sobrang hindi siya komportable. Naalala niya ang masamang karanasan niya noon. May isang babae na lagi niyang kasabay maglakad dahil pareho ang direksyon nila. Unti-unti siyang nahulog dito. Isang araw habang naglalakad sila, may mga batang nagulat at tinanong kung nagde-date ba sila. Agad itong itinanggi ng babae at pinahiya siya sa pagsasabing sino ba ang magkakagusto sa kanya. Pagkatapos nun, hindi na siya sinabayan maglakad pa uwi at natapos ang relasyon nila bago pa siya makapag-confess. Kaya ngayon, sobrang hindi siya komportable at gusto niya na itong matapos agad. Dahil bus ang usual na sinasakyan ni Sunwoo, iniisip niya na hindi na ito mauulit. Bigla niyang narinig ang pag-ungol ng babae at nakita itong nakahiga sa lupa habang tinatawag ang pangalan niya at pagod na pagod. Nag-alala siya at tinanong kung ano ang nangyari at kung nadapa ba siya. Sumagot ang babae na lumala ang anemia niya dahil sa paakyat na daan. Inabot nito ang kamay niya at humingi ng tulong. Walang pag-iisip, hinawakan ni Jinyong ang kamay niya. Sinabi ng babae na dahan-dahan siyang hilahin pataas at ginawa niya ito. Pagkatayo niya, nagpasalamat siya at sinabing nahihilo pa siya. Samantala, na-fluster si Jinyong dahil nahawakan niya ang kamay ng magandang babae. Tinitigan siya nito at may na-realize. Sinabi niya na kanina kay Sukyung, hinaila lang niya ito ng basta. Tumawa siya at sinabi na parang binunot lang niya ito na parang labanos. Pero pagdating sa kanya, ibang-iba.
Nagulat si Jinyong at tinanong kung ano ang sinasabi niya at kung sino si Sukyong. Narealize ng babae na totoo na siya lang ang tinitingnan ni Jinyong dahil hindi niya nga alam kahit pangalan ng ibang babae. Nagpaalam siya at sinabing nandun na sila sa pupuntahan. Masaya siyang naglakad palayo habang kumakaway at nagpasalamat sa paghatid. Si Jin yung kumaway pabalik pero parang walang energy at nakaramdam siya ng sobrang ginhawa dahil tapos na. Sobrang hindi siya komportable sa buong sitwasyon. Naglakad siya papunta sa kabilang direksyon at naisip na mabuti na lang hindi na ito mauulit bukas. Umaasa siya na may pamasahe na siya bukas at magpagamot na siya sa anemia o kung ano man iyon. Para tumigil na rin yung kakaibang saya na nararamdaman niya. Habang naghihiwalay na sila, may naalala si Sunwoo. Lumingon siya at tinawag ang pangalan niya. Nagulat si Jinyong nang marinig ang pangalan niya. Pagharap niya, sinabi ng babae na matatagalan pa bago siya makatanggap ng allowance kaya aasahan niya ulit siya bukas. Napatulala si Jinyong sa harap ng magandang babae na hingal at pawis sa tabi niya. Sa isip niya, hindi siya komportable at gusto niya itong iwasan. Pero napansin ni Jason ang itsura niya. Mukhang excited siya na makakasama ulit siya sa paglalakad. Biglang nagbago ang eksena at nakita niya si Sunwoo na nasa lupa ulit at umiiyak sa pagod. Lumapit siya para tulungan ito at sinabihan na huwag na tumakbo sa susunod. Kinabukasan sa school, napansin ni Sunwoo ang kaibigan niyang si Sukyong na nagpa-practice ng low kicks. Tinanong niya kung bakit. Sinabi ni Sukyong na sasaktan niya si Park Jin-young. Bumalik ang eksena sa nakaraang gabi. Binuksan ni Jason ang usapan tungkol sa kung bakit si Sunwoo lang ang hindi mukhang bato para kay Jin-young. Nagtanong si Jin-young kung bakit hinubad ni Jason ang damit niya. Sumagot si Jason na naiinitin lang siya. Nagbigay ng hula si Jason kung bakit ganun ang nangyayari pero hindi pa ipinakita ang sagot kaya kailangan pa hintayin ang susunod na bahagi. Nashock si Jin-young sa sinabi niya at tinanong kung iyon lang ba ang dahilan. Sumagot si Jason na wala na siyang ibang maisip. Nagdesisyon sila na ipagpatuloy ang usapan sa school. Habang palabas si Jin-young ng kwarto, tinawag siya ng ama niya. Ang itsura nito ay parang tipikal na magulang na disappointed. Yumuko si Jin-young at nag-good morning. Tinanong siya ng ama niya kung kumain na siya. Sumagot siya na hindi pa at aalis na siya dahil hindi siya gutom. Sinabi ng ama niya na may nilutong kimchi stew ang nanay niya. Sumagot si Jin-young na kakain siya pagbalik niya mamaya. Umalis ang ama niya at sinabing kumain siya ng maayos. Pagkatapos ng awkward na usapan, nagpunta na si Jin-young sa school. Mukhang may problema siya sa pamilya. Pagdating sa school, tinanong niya si Jason kung magiging sunod sonyerin na ba siya kay Sunwoo. Sumagot si Jason na wala na siyang magagawa. Umaasa si Jin-young na mali ang iniisip niya. May babaeng lumapit at tinawag ang pangalan niya. Paglingon niya, si Sukyong iyon pero hindi niya ito nakilala. Sinabi ng babae na sasaktan niya siya. Nagulat si Jin-young at tinanong kung bakit. Sinabi ni Sukyong na nag-practice siya buong gabi para masipa siya. Nagtanong si Jin-young kung sino ba siya. Nasaktan si Sukyong at sinabing hindi niya papalagpasin ang nangyari. Sinabi niya na 3 low kicks lang ang ibibigay niya kaya maghanda na siya. Nalilito si Jin-young at tinanong kung bakit niya kailangan pumayag. Bigla siyang sinipa ni Sukyong habang sinasabing tumahimik siya. Nakaiwas si Jin-young at tumakbo habang sumisigaw kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Sukyong na mabilis siyang tumakbo at hindi siya tulad ni Sunwoo na may anemia. Natakot si Jin-young habang hinahabol siya ng babaeng parang bato. Kumapit siya sa sarili at tumakbo ng todo habang iniisip na parang may gumugulong na malaking bato papunta sa kanya. Nahabol siya at papasipa na si Sukyong pero biglang lumabas si Sunwoo sa hallway at nagtanong kung bakit maingay. Sa kasamaang palad, ang nasipa ay si Sunwoo. Napasigaw siya sa sakit dahil napunit ang ligament ng ankle niya. Natigilan si Sukyong at nagulat. Sumigaw si Jin-young sa pag-aalala at lumapit para tumulong pero nadulas siya at bumagsak. Nabali ang ilong niya. Nakatayo si Sukyong habang 2 tao ang nakahiga sa sahig at sobrang kinakabahan siya habang humihingi ng paumanhin. Sa infirmary, nakahiga sila sa magkaibang kama. Si Sunwoo ang unang nagsalita at sinabing medyo kakaiba talaga si Sukyong. Sumagot si Jin-young na ayos lang iyon at naisip niya na mag-isa na naman siya kasama si Sunwoo. Tinawag niya si Jason. Nakaupo ito at umiinom ng tsaa habang sinasabing sana hindi lumabas ang inner loser niya. Nagtanong si Jin-young kung anong ginagawa niya. Sumagot si Jason na tea time iyon. Umaasa si Jin-young na hindi siya magsasabi ng kung ano. Tahimik si Sunwoo sandali tapos tinanong kung ano ang ulam ngayon. Sumagot si Jin-young na fried croaker at natuwa siya. Tinanong niya kung kumakain ba siya ng breakfast. Sumagot si Jin-young na hindi siya kumakain. Tinanong niya kung bakit at sinabi na magugutom siya. Sumagot si Jin-young na lagi kasing nandun ang tatay niya sa umaga kaya awkward at umaalis siya agad.
Sinabi ni Sunwoo na subukan niyang makisama sa ama niya. Sumagot si Jinyong na mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Habang nakatingin siya sa babae, naalala niya ang unang sinabi niya na maganda ito. Akala niya dati na sabi niya iyon dahil matagal na siyang walang nakikitang babae. Pero ngayon, nakita niya na maganda talaga siya. Napansin ni Sunwoo na nakatingin siya at tinanong kung ano ang tinitingnan niya at kung maganda ba siya. Nagpanik si Jinyong at agad tumanggi. Tumawa si Sunwoo at nagsorry at sinabing nagbibiro lang siya. Naisip ni Jinyong kung inaasar ba siya. Umupo si Sunwoo at sinabing masaya siyang asarin siya. Tinanong ni Jinyong kung ano ang ibig sabihin noon. Sumagot siya na konting tulak lang ay nagiging flustered siya at nagsasabi ng kakaiba. Nagsorry si Jinyong. Tumawa si Sunwoo at sinabing huwag siyang magsorry dahil cute siya. Namula si Jinyong sa sinabi na iyon. Naalala niya ang sinabi ni Jason na baka na-fall siya kay Sunwoo sa unang tingin. Inamin ni Jason na wala siyang ibang maisip na dahilan. Nag-usap pa sila hanggang sa kumalma ang lahat. Pagkatapos, hinawakan ni Jinyong si Sukyong para pigilan ito. Kinakabahan ito at humihingi ng sandali pero sinabi ni Sunwoo na oras na para matuto siyang managot sa ginawa niya. Nagmakaawa si Sukyong pero naghanda si Sunwoo na sumipa. Sumigaw si Sukyong sa takot at si Jinyong ang tinamaan ng sipa. Biglang nagdilim ang paningin ni Jinyong. Narinig niya, si Sunwoo na nagsasabing nahulog siya sa kanya sa unang tingin. Sinabi nito na konting kabaitan lang ay nag-iisip na siya ng kung ano-ano at tinawag siyang pathetic loser. Bigla siyang nagising. May boses na nagtanong kung masama ba ang panaginip niya. Si Jason iyon. Napansin niya na mabigat ang paghinga niya. Pagkalipas ng ilang oras, kinuwento ni Jinyong ang panaginip. Panaginip kung saan minamaliit siya ni Sunwoo. Tinanong ni Jason kung bumalik ang trauma niya sa mga babae. Sumagot si Jinyong na oo at madalas na niya itong napapanaginipan. Tinanong ni Jason kung kailan nagsimula. Sumagot siya na nagsimula iyon noong sinabi na baka nahulog siya sa unang tingin. Sinabi ni Jason na unrequited love iyon at natatakot siya. Nagbigay siya ng payo na kilalanin ang sarili at ang kalaban para hindi matalo. Habang naglalakad sa hallway, tinanong ni Jinyong kung ibig sabihin ba ay kailangan niyang kilalanin si Sunwoo. Sumagot si Jason na oo. Narealize ni Jinyong na wala talaga siyang alam tungkol sa kanya at mukhang magandang plano iyon. Pumunta siya sa class 5 at naisip na baka iyon ang classroom ni Sunwoo. Pagpasok niya, kinabahan siya at tumingin sa paligid pero wala siya doon. Naisip niya na baka nasa banyo ito. May nagsalita at sinabing upuan niya iyon. Ipinakilala si Gumi na 18 years old. Nagulat si Jinyong sa ugali nito at umatras habang nagso-sorry. Tinanong niya kung nakita niya si Sunwoo. Tinitigan siya ni Gumin at sinabing may mga lalaking tulad niya na agad nahuhulog sa babaeng tulad niya. Naina si Jinyong sa tono niya. Sinabi ni Gumin na hindi siya nakikipag-usap sa mga babaeng tulad niya. Sinabihan siya ni Jinyong na huwag magsalita ng masama tungkol kay Sunwoo pero patuloy pa rin ito. Hinubad ni Jinyong ang jacket niya at pinatayo siya. Tinanong ni Gumin kung bakit. Sinabi ni Jinyong na may gagawin siya. Tumayo si Gumin at nag-ayos ng salamin. Hinampis siya ni Jinyong gamit ang jacket na parang letigo. Sumigaw si Gumin sa sakit. Biglang pumasok si Sunwoo at nagtanong kung ano ang nangyayari at parang may kinakatay na baboy. Napansin niya si Jinyong at tinawag siya. Sinabi ni Jinyong na sinasaktan niya ang lalaki dahil tinatawag siya nitong trash girl. Ngumiti si Sunwoo at sinabing pwede niyang ipagpatuloy dahil ganun talaga ito. Tinanong ni Jinyong kung ano ang problema nito. Tahimik si Gumin. Sinabi ni Sunwoo na ganun na siya simula bata at childhood friend niya ito. Pagkatapos, nasa labas na sila. Umupo si Jinyong at Gumin sa bench. Nagsorry si Jinyong at sinabi ni Gumin na hindi naman masakit. Tinanong ni Jinyong kung kilala niya talaga si Sunwoo. Sinabi ni Gumin na magkaibigan sila mula pa noong 3 taong gulang sila. Naisip ni Jinyong na ito na ang pagkakataon para malaman ang tungkol kay Sunwoo. Pero sinabi ni Gumin na kung may balak siya kay Sunwoo, mas mabuting sumuko na siya. Sobrang sikat daw nito at maraming nanliligaw pero wala ni isa ang nagtagumpay. Naisip ni Jinyong na posible na wala lang itong gusto sa kanila dahil may sariling type ang bawat tao. Sumagot si Gumin na posible iyon pero hindi iyon ang dahilan. Sinabi niya na matagal na niyang kilala si Sunwoo at lagi silang napupunta sa parehong school kaya madalas silang magkasama. Pero noong middle school, may napansin siyang kakaiba. May isang beses na tinawag niya itong trash girl at pinabili ng tinapay. Napansin niya na kakaiba ang ekspresyon nito. Ngumiti ito tulad ng dati pero parang hindi na ito yung kilala niyang Sunwoo. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam pero simula noon hindi na iyon nawala. Kaya sinabi niya na sumuko na lang si Jinyong. Habang naglalakad, iniisip ni Jinyong ang sinabi niya.
Pero sa totoo lang, wala siyang naramdamang kakaiba kay Sunwoo. Sa huli, naisip niya na baka opinyon lang iyon ni Gumin at pwede niya itong baliwalain. Bigla siyang napahinto nang may boses na tumawag sa kanya sa gulat. Tinanong ni Sunwoo kung close na ba sila para gumala ng magkasama. Tinanong niya kung anong ginagawa nila at nag-alinlangan si Jin-young dahil alam niyang hindi niya dapat sabihin na pinag-uusapan nila siya at kailangan niyang gumawa ng magandang dahilan, pero sumingit si Gumin na nakasimangot at sinabing pinag-uusapan lang namin siya sa likod mo, Crash Girl. Nagulat si Jin-young na pinapahamak siya ng lalaking ito. Nasaktan si Sunwoo at tinanong kung pinag-usapan ba siya sa likod niya. Itinanggi niya ito, pero sumingit si Sukyung at sinabing alam niya na basura talaga si Park Jin-young. Sinabi ni Gumin na seryoso daw nilang pinag-usapan ang kapangitan ni Sunwoo. Hindi na kinaya ni Jin-young ang kalokohan na ito at hinampes ulit niya ang lalaking iyon. Nakita ni Sunwoo ang ginagawa nila at tinanong ang kaibigan niya kung anong nangyayari, at sinabi ni Sukyung na pabayaan na lang ang mga iyon. Ngumiti si Sunwoo sa sitwasyon na ito at nag-shift ang scene sa bandang huli. Pagkatapos ng klase, papunta si Jin-young sa bus habang sinasabihan si Jason na may malaking problema sila. Wala silang masyadong nalaman tungkol kay Sunwoo at mukhang lalo lang nadidagdagan ang misunderstandings. Sinabi ni Jason na dahil iyon sa lalaking iyon na kung ano-ano ang sinasabi tungkol kay Sunwoo na parang may mali sa kanya at kailangan na raw itong patahimikin agad. Biglang tinawag ni Sunwoo si Jin-young at tinanong kung nag-enjoy ba siya sa pagchichismis tungkol sa kanya. Nagulat siya at na-realize na minsan sobrang diretso magsalita si Sunwoo. Sinabi niya na hindi siya nagsasalita tungkol sa kanya sa likod, at tumawa si Sunwoo at sinabing alam niya iyon. Bahagya siyang tinapik ng babae at sinabing baka nagbibiro lang si Gumin dahil ganun talaga ito at imposibleng gawin niya iyon. Mas importante, tinanong niya si Jin-young kung ihahatid ba siya pauwi. Tinanong niya kung bakit at kung naubusan na naman ba siya ng pamasahe ngayon. Sumagot siya na oo at naiirite na siya sa pag-akyat ng burol. Naramdaman ni Jin-young na komplikado ang lahat ng ito. Sinabi ni Jason na hindi siya nanira pero totoo na pinag-usapan nila siya sa likod. Nagdesisyon si Jin-young na mas mabuting itago muna ang bagay na iyon. Tinawag siya ni Sunwoo at sinabing ayaw na ayaw niya ang paakyat na daan. Tinanong niya kung ganoon ba talaga kahirap ang maglakad. Sumagot siya na syempre, at sinabi, ang mga karaniwang sintomas ng chronic anemia ay panghihina at pagkapagod, lalo na kapag umaakyat sa hagdan o paakyat na daan hinihingal siya at sumasakit ang ulo, at minsan hinihingal pa kahit nakatayo lang. Nagkomento si Jin-young na mahirap talaga ang kalagayan niya. Itinuro ng babae ang likod niya at sinabi na tulungan siya. Nag-alinlangan siya pero pinilit siya ng babae at tinanong kung ayaw ba niyang umuwi. Pagkatapos, sa nanginginig niyang mga kamay sinimulan niyang itulak siya paakyat. Sinabi ng babae na mas madali na umakyat ngayon. Tumawa siya at sinabing nakakakiliti. Nagulat si Jin-young at sinabi ng babae na sensitive ang likod niya. Nang marinig iyon, namula si Jin-young. Ang mga ganitong biro ay mahirap para sa kanya. Naisip niya kung ano ang mangyayari kung mas maging malapit pa sila at mas maging komportable sa isa't isa kaysa ngayon. Iniisip niya kung darating ang araw na kaya niyang lakarin ang daan na ito kasama si Sunwoo sa likod niya na ganito. Pinapalakas siya ni Jason at iniisip ni Jin-young na okay lang ang ganitong pag-iisip dahil hindi naman ito umaabot sa pag-iisip ng magiging mga apo nila. Pagkatapos, hindi niya sinasadya na mas lalo pa niyang naitulak ang babae habang iniisip na malaya siyang mag-imagine. Bigla niyang narinig si Sunwoo na sumisigaw ng pangalan niya at sinabi niya na. Dahan-dahan lang pero ngayon pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa sobrang hingal. Agad niya itong binitawan at nagsorry at sinabing nawala siya sa focus. Humihingal ang babae habang sinusubukang makabawi ng hininga. Bigla, may napansin siya. Ang tanawin ay sobrang ganda mula dito. Masarap sa pakiramdam ang ganitong kalawak na view. Hindi niya alam na nakatira pala siya malapit sa ganitong lugar. Pagkatapos, narinig niya ang babae na nagulat. Hindi niya alam na may ganitong lugar malapit sa bahay niya. Tinanong ni Jin-young kung first time niya rin ba itong makita. Sumagot siya na oo at sinabing, hindi ito taas na aakyatin ng isang may chronic anemia, bukod pa doon mamamatay na siya sa pagod dahil sa kanya at kailangan pa niyang maglakad pa uwi, kaya tinanong kung gusto ba siyang mamatay. Agad na nagsorry si Jin-young. Pagkatapos, tumingin ang babae sa tanawin at sinabing dahil pinakita niya ang ganitong lugar palalagpasin niya ito ngayon lang. Tinitigan ni Jin-young ang babae habang sinasabi nito na maganda. Pinagpawisan si Jin-young habang iniisip ang kakaibang pakiramdam na sinabi ni Gumin tungkol kay Sunwoo. Hindi niya talaga alam kung ano iyon, pero kung ang hindi niya makita ang kahit ano maliban kay Sunwoo ngayon ay isang uri ng kakaibang pakiramdam, baka iyon na nga iyon. Tinawag niya ang pangalan ng babae at sinabi na totoo iyon. Siya at si Gumin ay nag-usap tungkol sa kanya sa likod.
Nagulat siya sa biglaang pag-amin at tinanong kung talagang nagchismis siya. Sumagot siya, hindi ako nanira tungkol sa'yo, nalaman ko lang na si Gumin ay childhood friend mo kaya gusto kitang mas makilala. Nagulat si Sunwoo sa sinabi niya. At ipinagpatuloy niya ang pagsasalita, dahil doon nagmukha lang na pinag-uusapan ka namin sa likod pero hindi ako nanira, ayaw ko lang na magkamali ka ng akala. Medyo na-fluster si Sunwoo at sumagot, ganun ba, bakit ka nag-aalala sa ganitong bagay, nakalimutan ko na iyon. Nang marinig iyon, tinanong ni Jinyong kung totoo at sumagot siya na oo. Pagkatapos, nagpaalam siya at sinabing bababa na siya mag-isa. Kumaway siya at sinabing medyo lumihis sila sa daan pero salamat sa paghatid sa kanya pauwi. Naiwan si Jinyong na naguguluhan. Sinabi ni Jason na hindi malinaw ang naging reaksyon niya. Nagtataka siya kung kailangan pa bang maging ganun ka-honest. Naiintindihan niya na gusto niya maging tapat pero may mga pagkakataon na mas mabuting manahimik na lang at mag-move on. Ngayon, hindi niya maiwasan na isipin kung ano talaga ang iisipin niya. Samantala, habang naglalakad siya pababa iniisip niya ang pag-amin ni Jinyong na gusto siyang makilala. Ngumiti siya na minsan sobrang diretso talaga si Jinyong. Pagkatapos, habang nagpapatuloy siya sa paglalakad bigla siyang natambak. Hingal na siya. Nag-shift ang scene sa susunod na araw. Sa school, nagulat si Jason na maglalaro ng soccer si Jinyong matapos ang matagal na panahon. Pinayuhan niya siya na pagpawisan ito at maging mas lalaki pa. Bigla napansin ni Jinyong na nakatali ang sintas ng sapatos niya. Yumuko siya para itali ito pero sa sandaling iyon may babaeng nakasimangot na tinanong kung sino ang biglang humihinto sa gitna ng paglalakad ng ganon. Ang magandang babaeng ito na si Jo Hangul ay tinawag ang pangalan niya at sinabing muntik na siyang masaktan. Tinanong din niya kung sinusubukan ba niyang saktan ang sarili niya. Tumingin siya pataas sa kanya na naguguluhan pero itinulak niya pababa ang ulo niya at inutusan siyang huwag tumingin at panatilihing nakayuko ang ulo niya. Tinanong niya ang dahilan at sumagot siya, kapag tumingin ka mula sa baba nagmumukhang pangit ang mga tao. Ayaw ng mga babae na nakikita sa ganong anggulo. Bukod pa doon nakakahiya iyon bata ka. Sa susunod huwag ka basta humihinto habang naglalakad. Pagkatapos lumingon, si Jinyong sa kanya habang umaalis siya. Sa paningin niya mukha lang siyang bato kaya wala siyang pakialam. Pero kung sinabi niya iyon sa kanya patay siya. Pagkatapos habang naglalakad siya sa hallway nalulunod siya sa iniisip. Dahil sa takot na ma-reject sinimulan niyang makita ang lahat ng babae bilang mga bato. Bukod pa doon gusto niyang masigurado na hindi na siya ma-reject ulit. Naramdaman niya na kailangan niyang pagbutihin ang sarili niya. Natural nagsimula siyang mag-focus sa self-development tulad ng pag-aaral at pag-eehersisyo. Bilang resulta naging perpektong tao siya. Habang sinipa niya ang bola pumasok ito sa goalpost sa sobrang bilis at hindi man lang ito napigilan ni Gumin. Pinuri si Jinyong ng mga estudyante at natuwa sila na kaklase nila siya. Naiinggit si Gumin dahil kinukuha niya ang lahat ng atensyon. Samantala napansin ni Sukyong na naglalaro ng soccer ang mga lalaki at sinabi na babaho ang classroom mamaya dahil sa pawis. Dinilaan ni Sunwoo ang lollipop niya habang sinasabing nandun din si Jinyong. Pagkatapos napunta ang atensyon nila sa mga babae habang tinitingnan nila si Jinyong. Sinasabi nila na sobrang cool niya at talagang nag-stand out siya. Nakikinig si Sunwoo sa usapan nila habang sinasabi na tahimik si Jinyong kadalasan pero kapag naglalaro siya ng ganun sobrang attractive niya. Mukhang hindi siya interesado sa mga babae pero iyon ang bahagi ng charm niya. Mayroon siyang cool at sexy na vibe. Nang marinig ang lahat ng iyon umismid si Sukyong at sinabing seryoso pakinggan niyo ang mga iyan na parang natutulala. Bakit ba sikat si Park Jin yung cool at sexy parang sobra naman iyon hindi ba? Iniisip ni Sunwoo ito habang naaalala niya ang mahiyain nitong ugali sa kanya. Napatawa siya at sumang-ayon kay Sukyong. Pagkatapos ng laro nag-celebrate ang mga estudyante at sinabing nanalo sila dahil kay Jinyong. Naramdaman ni Jinyong ang kasiyahan at sinabing magaling sila. Napansin niya na basang-basa siya sa pawis kaya nagdesisyon siyang maghugas sa gripo bago bumalik. Habang binubuksan niya ang gripo at naghuhugas ng mukha may estudyante na nagsabi na maganda ang tira niya. Si Gumin iyon. Inamin niya na hindi niya inisip na may taong may tira na hindi niya kayang pigilan. Sinabi ni Jinyong na magaling din siya bilang goalkeeper ngayon pero sinabi ni Gumin na nakakainis iyon. Tinanong niya kung alam ba niya ang madilim na side ng soccer. Sumagot si Jinyong na hindi at wala siyang interest. Pero nagpatuloy si Gumin na nagsabi kapag natatalo palaging kasalanan ng goalkeeper. Kahit makablock ako ng 10 shots kapag may isang pumasok ako ang may kasalanan. Kaya ayoko sayo. Nang marinig iyon tinanong ni Jinyong ang dahilan at sinabi ni Gumin na dahil hindi niya napigilan ang tira niya at sapat na iyon na dahilan. Naina si Jason na nagsisimula na naman ang lalaking ito. Bigla inaranggan ni Gumin ang gripo at binuhusan ng tubig si Jinyong at sinabing regalo iyon. Nagulat si Jinyong at sumigaw na malamig iyon.
Pagkatapos binuhusan niya rin si Gumi ng tubig at tinawag itong baboy at tinanong kung baliw ba siya. Lumala ang water fight at habang dumadaan sina Sunwoo at Sukyung narinig nila si Gumin at Jinyong na nagsisigawan sa isa't isa. Tinanong ni Sukyung kung hindi ba sina Gumin at Jinyong iyon. Pero sumagot si Sunwoo na hindi niya marinig ng maayos kaya kailangan nilang lumapit para makita kung sino iyon. Tinanong ni Sukyung kung gusto ba niyang tingnan kung anong kalokohan ang ginagawa nila ngayon at pumayag si Sunwoo. Samantala ang dalawang lalaki ay may matinding pagtitig sa isa't isa. Sumigaw si Jinyong na ang pangit ng pakiramdam nito at basang-basa siya dahil sa kanya. Hinubad ni Gumin ang shirt niya habang sinasabing habarin na lang niya ito at pigain at bakit pa ginagawa itong malaking bagay. Pagkatapos hinubad din ni Jinyong ang shirt niya habang sinasabing siguradong babawi siya sa kanya pagkatapos ng klase. Bigla lumapit ang mga babae sa kanila at tinanong kung anong ginagawa nila at bakit hindi pa sila pumapasok. Nagulat si Jinyong at kita ang katawan niya. Kitang-kita ng mga babae at humanga sila. Pagkatapos napunta ang tingin nila kay Gumin. Nakatayo siya na may kumpiyansa at ipinapakita ang malaki niyang katawan. Agad na pangiwi ang mga babae sa nakita nila at mabilis na umalis ang mga babae habang pinagsisisihan kung bakit pa sila pumunta roon. Pagkarinig sa masasakit nilang salita, agad silang minura ni Gumin. Samantala, gulat na gulat si Jinyong dahil nakita ng crush niya ang katawan niya. Dahil doon, sinakal niya si Gumin habang sinisisi itong lahat kasalanan ng matabang baboy na ito. Narinig naman ni Sunwoo ang pag-aaway nila kaya na-curious siya. Kinabukasan sa school, sinipan ni Jinyong ang bola papunta sa goal pero this time, nasalo ito ni Gumin. Agad na nainis si Jinyong habang nagulat naman ang ibang estudyante na nablock ng matabang si Gumin ang tira niya. Dahil doon, pinuri nila ito. Pagkarinig sa papuri, mayabang na sinabi ni Gumin kay Jinyong, anong nangyari? Hindi tulad kahapon, basura ang tira mo ngayon. Napaisip naman si Jason at inaming mukhang wala talaga sa kondisyon si Jinyong ngayong araw. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon ang bida na magpahinga muna dahil tapos na ang first half. Umupo siya at napabuntong hininga. Bigla namang may babaeng boses na nagsabing mukha raw siyang pagod. Si Sunwoo pala iyon. Pagtingin ni Jinyong sa kanya, bigla niyang naalala ang isang bagay kaya mabilis siyang umiwas ng tingin at sinabihan itong yumuko agad. Nagtaka naman si Sunwoo at tinanong kung bakit. Pero paulit-ulit lang siyang pinagmamadali ni Jinyong. Habang nangyayari iyon, naisip ni Jinyong na tama pala talaga ang sinabi ni Teacher Hangil. Hindi dapat tumitingin sa babae mula sa baba. Noon kasi, wala lang sa kanya iyon dahil parang bato lang ang tingin niya sa teacher niya. Pero ngayon, iba na. Doon niya tuluyang na-realize kung bakit ayaw ng karamihan sa mga babae na tinitingnan sila mula sa baba. Umupo si Sunwoo sa tabi niya at tinanong kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Tinanong pa siya nito kung ayaw ba niyang makita ang mukha niya. Nautal naman si Jinyong habang sinasabing hindi naman ganoon. Ipinaliwanag niyang sinabi lang ni Teacher Hangil na pangit daw tingnan ang tao mula sa baba at ayaw raw iyon ng mga babae. Pagkarinig doon, tinanong siya ni Sunwoo kung pangit din ba ang tingin niya rito. Agad namang tumanggi si Jinyong at hindi niya namalayang nasabi niyang maganda pa rin ito kahit tingnan mula sa baba. Napahuni naman si Sunwoo sa tuwa matapos marinig iyon. Doon lang na-realize ni Jinyong ang katangahang ginawa niya. Napailing si Jason habang sinasabing sobrang dali niyang nahulog sa bitag nito. Desperado namang humingi ng tulong si Jinyong kay Jason pero sinabi nitong ayusin niya mag-isa ang problema dahil hindi ito makikialam. Dahil doon, lalong natarante si Jinyong. Alam niyang kapag sinubukan pa niyang ayusin ang sinabi niya, lalo lang magiging awkward ang sitwasyon. Isa pa, malaking problema talaga ang bibig niya. Nanahimik muna si Sunwoo bago itong umiti ng malambing at nagpasalamat sa compliment. Tinanong pa niya kung sweet words lang ba iyon para pagaanan ang loob niya. Napaisip si Jinyong kung pinapalampis na lang ba nito ang nangyari. Sinabi naman ni Sunwoo na masaya raw talaga siya kapag nakakatanggap ng compliments. Nakisabay na lang si Jinyong sa usapan, pero maya-maya sinabi ni Sunwoo na narinig din daw niya ang mga babaeng pumupuri rito. Sinasabi raw ng mga ito na cool at sexy si Jinyong. Agad namang namula si Jinyong at itinanggi iyon. Pero sinabi ni Sunwoo na hindi naman mali ang sinasabi nila. Natigilan si Jinyong at tinanong kung ano bang nakikita ng mga babae sa kanya. Napangiti ng pilya si Sunwoo habang naaalala ang abs niya. Pagkatapos noon, lumapit siya sa tenga ni Jinyong at pabuulong na sinabing sexy raw ito sa maraming paraan. Biglang namula sa hiya si Jinyong habang nakatingin si Sunwoo sa kanya ng mapang-asar. May sasabihin pa sana siya pero bigla silang tinawag ng isang lalaki at sinabing durugin nila ang kalaban sa second half ng game. Tumayo si Jinyong para umalis pero biglang sumigaw si Sunwoo at cheerfully siyang in-encourage. Parang may biglang nagising sa loob ni Jinyong.
Sinabi niya kay Jason na wala siya sa kondisyon noong first half pero ngayon, pakiramdam niya ay sobrang gaan ng katawan niya. Napangiti naman si Jason at sinabing alam na niya ang sagot. Malakas kasi ang bida kapag pinapanood siya ng crush niya. Pagkatapos noon, sinabi ni Jason na kahit parang binabawi niya ang dating advice niya, baka raw hindi naman ganoon kasama ang pagiging delusional minsan. Agad na sinipa ni Jinyong ang bola papunta sa goal. Sinubukan ulit itong harangin ni Gumin pero tumagos ang bola at agad nagsaya ang lahat sa kanilang panalo. Tumawa naman si Jinyong habang inaasar si Gumin na huwag masyadong masaktan. Napamura naman si Gumin habang sumisigaw na maghihiganti siya balang araw. Mula sa audience, malawak ang ngiti ni Sunwoo habang masayang pinapanood ang nangyari. Samantala, ilang minuto bago iyon, narinig pala ni Teacher Hangil si Jinyong na sinasabing maganda pa rin si Sunwoo kahit tingnan mula sa baba. Napairap lang ang teacher habang sinasabing nasa sarili nilang mundo talaga ang mga batang ito. Pagkatapos noon, lumipat ang eksena kinabukasan. Paglabas ni Jinyong sa kwarto niya, narinig niya ang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Tinatanong ng nanay niya kung ibig bang sabihin ng asawa niya na hindi ito makakasama kahit nakabili na sila ng tickets. Ipinaliwanag naman ng tatay niya na sobrang busy raw sa trabaho kaya wala siyang choice kundi pumasok. Dahil doon, nainas ang nanay niya at hindi alam kung ano ang gagawin sa mga tickets. Pagkakita kay Jinyong, tinanong siya nito kung papasok na siya sa school. Tumango naman siya at tinanong siya kung nakakain na ba siya ng breakfast. Sinabi niyang bibili na lang siya ng triangle kimbap sa daan pero agad siyang pinagalitan ng nanay niya dahil hindi raw iyon sapat na pagkain. Sa isip-isip ni Jinyong, gutom naman talaga siya pero awkward pa rin para sa kanya ang kumain kasama ang tatay niya. Samantala, pinapayuhan naman siya ni Jason na kumain ng maayos. Biglang inilabas ng nanay ni Jinyong ang tickets at sinabi nitong nakuha niya iyon mula sa kapitbahay. Kaya tinanong niya si Jinyong kung gusto ba nitong manood ng play ngayong weekend. Nagtaka naman siya kung anong klaseng event iyon at sinabi ng nanay niya na play nga iyon at pwede siyang magsama ng kaibigan. Dapat daw sana ay sila ng asawa niya ang manunood pero hindi nga ito makakasama dahil sa trabaho. Napatingin si Jinyong sa tickets habang iniisip kung sino ang yayayain niya. Pagdating sa school, una niyang inalok ang isang long-haired classmate pero tumanggi ito gamit ang obvious na dahilan na magkakasakit daw siya sa araw na iyon. Sunod niyang inalok ang mga gangster niyang kaibigan pero tumanggi rin ang mga ito dahil may bubugbugin daw silang Nemogo Kid sa araw na iyon. Bilang last option, inalok naman niya si Gumin pero sinabi nitong hindi raw niya trip ang ganoong bagay. Nalito si Jinyong at sinabing akala niya mas gusto nito ang anime kaysa plays. Pero nandidiring tinanong siya ni Gumin kung ano bang pinagsasabi niya dahil hindi naman daw siya nanunood ng anime. Nagulat si Jinyong habang basta na lang naglakad paalis si Gumin papunta sa cafeteria. Napaisip si Jinyong kung bakit automatic niyang inakalang anime fan si Gumin. Napailing naman si Jason habang sinasabing nakakatakot talaga ang stereotypes. Pagkatapos noon, tinanong niya si Jinyong kung ano na ang plano nito ngayong nireject na siya ng lahat. Habang naglalakad si Teacher Hangil, nakita niyang mag-isang nagsasalita si Jinyong na parang baliw habang iniisip kung sino ang yayayain niya. Biglang, sinabi ni Jason, maging honest ka nga. Sa tingin mo ba hindi ko alam na gusto mong yayain si Sunwoo? Dagdag pa niya, kanina lang daw ay halos matakot si Jinyong pero ngayon, si Sunwoo na lang ang laman ng isip niya. Eksaktong oras namang iyon nang mapansin siya ng teacher habang nakikipagtalo siya kay Jason. Sinabi ni Jason na oras na para magdesisyon siya. Nalitaw si Jinyong at tinanong kung anong desisyon ang tinutukoy nito. Maya-maya, tinawag siya ni Teacher Hangil at tinanong kung hindi ba siya babati. Nag-apologize naman si Jinyong at sinabing lutang lang siya kaya hindi siya nakapag-greet. Napansin naman ng teacher na mag-isa siyang nagsasalita habang naglalakad kaya tinanong siya kung may imaginary friend ba siya. Natigilan si Jinyong habang iniisip kung paano nito nalaman. Makalipas ang ilang sandali, magkasama silang umupo sa bench at ikinwento ni Jinyong ang problema niya. Tinanong siya ng teacher kung may babae raw ba siyang gustong ayain manood ng play. Tumango naman siya at sinabi ng teacher na sikat talaga si Sunwoo. Nagtaka si Jinyong kung paano nito nalaman na si Sunwoo ang tinutukoy niya. Napangiti lang si Teacher Hangil habang sinasabing narinig niya kasi ang mga cheesy lines niya kahapon tungkol sa pagiging maganda ni Sunwoo kahit tingnan mula sa baba. Biglang nahiya si Jinyong. Pagkatapos noon, tinanong siya ng teacher kung natatakot ba siyang ma-reject. Sandali siyang natahimik bago umamin na nakakahiya nga iyon. Sinabi naman ni Teacher Hangil na kapag nagyaya ka ng opposite gender ng kayong dalawa lang matapos mong lampasan ng ibang tao, halos parang confession na rin iyon. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo siya at tinawag na duwag si Jinyong. Nalito naman si Jinyong habang tinatawag ang pangalan ng teacher. Pero ngumiti lang ito at sinabing balang araw, magpapasalamat din siya rito.
Pagkatapos noon, lumapit siya kay Sunwoo at direktang sinabi rito na may gustong sabihin si Jinyong. Sinabi pa niyang gusto raw siyang yayain ni Jinyong manood ng play ngayong weekend. Biglang tumawa si Sukyang habang inaasar si Jinyong na sobrang duwag nito dahil teacher pa ang ginamit para magyaya ng date. Pagkatapos ma-set up silang dalawa, umalis na si Teacher Hangil. Lumapit naman si Sunwoo kay Jinyong habang pinapanood ni Sukyang ang eksena na parang tusong fox. Naalala ni Jinyong na sinabi mismo ng teacher na parang confession na rin ang pagyayayang ito. Yumuko ng bahagya si Sunwoo at sinabing narinig niyang manunood raw sila ng play ngayong weekend. Tinanong niya kung gusto ba siyang isama ni Jinyong. Nabihag naman agad si Jinyong sa ganda nito at sino nga ba ang tatanggi sa ganitong sitwasyon. Kaya pumayag na lang siya habang iniisip na halos wala na itong pinagkaiba sa isang confession. Pagdating ng weekend, makikita si Jinyong na maayos na nakabihis. Napailing si Jason habang sinasabing hindi niya akalaing mapupunta sa paggala kasama si Sunwoo ang weekend nila. Tahimik lang si Jinyong habang sinasabihan siya ni Jason na hindi siya makapaniwalang basta na lang siyang yumo ng hindi nag-iisip. Sinabi pa nitong tigilan na niya ang ugali niyang magsalita dahil lang nadadala siya sa atmosphere. Susubukan sana ni Jinyong na sisihin si Teacher Hangil pero inamin niyang tama rin si Jason. Pagkatapos noon, tinanong niya kung mukha ba siyang weird sa suot niya. Sinabi naman ni Jason na cool naman ang itsura niya. Inamin din ni Jinyong na first time niyang magsuot ng contact lenses kaya hindi siya komportable. Biglang naging seryoso si Jason at tinanong kung anong klaseng relasyon ba talaga ang gusto niya kay Sunwoo. Kailangan na raw niyang maging malinaw sa nararamdaman niya. Sa tingin kasi ni Jason, may romantic feelings na talaga si Jinyong para kay Sunwoo. At dahil sa pagyayang iyon, malamang napansin na rin ni Sunwoo ang nararamdaman niya kahit papaano. Para sa ordinaryong tao, baka hindi naman ganoon kalaking problema iyon. Pero ikaw, sobrang takot ka sa rejection, hindi ba? Kapag ipinagpatuloy mo ang paglapit kay Sunwoo ng ganito, baka mangyari ulit ang nakita mo noon. Iyong eksenang napanaginipan mo. Pero kung susuko ka na ngayon pa lang at bibitawan mo ang feelings mo para kay Sunwoo, maiiwasan mo ang bagay na kinatatakutan mo. Nagtanong si Jinyong kung paano niya magagawa iyon. Paano mo ba basta-bastang mawawala ang nararamdaman na nabuo na? Pero bigla niyang naalala na nagawa na niya iyon dati. Kaya siguro pwede niyang subukang tingnan si Sunwoo bilang isang bato lang. Sakto namang lumingon siya nang tawagin siya ni Sunwoo at sabihing bagay na bagay raw ang itsura niya ngayon. Agad namang namula si Jinyong sa ganda nito. Sinabi naman ni Jason na kung pipiliin niyang tingnan si Sunwoo bilang bato dahil takot siyang ma-reject, bibigyan niya ito ng advice na babagay sa desisyong iyon. Pero kung gusto niyang lampasan ang trauma niya bilang matagal nitong kaibigan, tutulungan niya rin ito ng buong makakaya. Kaya kailangan niyang mamili. Sa isip-isip naman ni Jinyong, sa totoo lang, isa lang naman ito sa pinaka-common na bagay sa mundo. Iyong ma-reject o iwan ng babaeng gusto mo. Perfect nga naman talaga ang advice ni Jason na isipin na parang bato ang lahat ng babae. Kapag magkasama ang lalaki at babae, natural lang na may mabubuong emosyon. At kapag na-develop ang emosyon na iyon, gugustuhin mo talagang mapalapit sa taong iyon. Kaya kung bato lang ang tingin niya sa mga babae, mapipigilan niya ang desire na iyon. Ang kagustuhang mapalapit, oo, mas komportable siya sa ganitong paraan. Kahit common lang ang rejection, takot pa rin siya rito. Lumipat ang eksena sa loob ng isang kafe. Napansin ni Sunwoo na umiinom ng espresso si Jinyong na parang isang matanda. Samantala, iced matcha latte naman ang in-order niya. Sa isip-isip ni Jinyong, iyon lang kasi ang pinakamurang nasa menu. Sinabi naman ni Sunwoo na isang oras na lang bago magsimula ang play at first time raw niyang manood kaya sobrang excited siya. Napatawa na lang ng awkward si Jinyong habang muling nalulunod sa sariling iniisip at halos nakakalimutan na ang tungkol sa date nila. Sa isip niya, kung tama si Jason at kaya kong bitawan ang feelings ko kay Sunwoo sa pamamagitan ng pagtingin sa kanya bilang bato, maiiwasan ko ang ma-reject tulad ng nangyari sa panaginip ko. Pero kung pipiliin kong mas mapalapit kay Sunwoo, kailangan kong lampasan ang trauma ko. Kaya ko ba talaga iyon? Ako, habang iniisip niyang bato lang ang lahat ng babae at pilit itinatayo ang defense mechanism niya, bigla siya ginising, Sunwoo sa pag-iisip. Tinanong siya nito kung ano raw ba ang iniisip niya. Dahilan ni Jinyong, hindi raw masarap ang espresso kaya iyon ang iniisip niya. Pero diretsahan siyang tinawag ni Sunwoo na sinungaling at sinabing iba talaga ang iniisip niya. Hindi na rin itinanggi ni Jinyong iyon. Bangulong naman si Sunwoo, hindi ako makapaniwalang lutang ka habang kasama mo ako rito. Tsaka dapat chocolate latte na lang in-order mo. Bakit ka pa kumuha ng sobrang pait na kape? Paulit-ulit namang nagsorry si Jinyong.
Pagkatapos, sinabi ni Sunwoo, 2 oras. Nalitaw si Jinyong sa ibig nitong sabihin. Ipinaliwanag ni Sunwoo na 2 oras daw siyang naghanda para makita siya. Nag-makeup siya at pumili ng maayos ng susuotin. Ganoon kalaki ang effort na inilaan ko para makita ka, kaya huwag kang mag-isip ng ibang bagay. Sa akin ka lang mag-focus. Doon lang na-realize ni Jinyong na tama ito. Naging disrespectful siya kahit kaharap niya mismo si Sunwoo. Tumayo naman si Sunwoo at sinabing palalampasan na niya iyon dahil ililibre naman siya nito ng play. Nagpasalamat si Jinyong at sinabi ni Sunwoo na oras na para umalis sila. Nagdesisyon si Jinyong na mag-focus na lang muna sa oras na kasama niya si Sunwoo at isipin na lang mamaya ang lahat. Lumipat naman ang eksena sa play. Inosenteng tinanong ni Juliet si Romeo kung bakit Romeo ang pangalan nito. Galit namang sumagot si Romeo na nanay niya ang nagbigay ng pangalang iyon. Pagkatapos, sinigawan pa niya si Juliet at tinawag itong tanga dahil hindi raw nito alam iyon. Dahil bad boy ang dating ni Romeo, lalo tuloy itong nagustuhan ni Juliet. Samantala, tulog na si Sunwoo dahil sa sobrang weird ng play. Napaisip naman si Jinyong na sobrang boring nito. Pakiramdam niya, mga magulang lang nila ang matutuwa sa ganitong palabas. Pagkatapos noon, pumunta sila sa arcade. Naaliw si Sunwoo sa mga cute na stuffed toys na nakakulong sa evil claw machine. Tinanong ni Jinyong kung gusto ba nitong ipanalo niya iyon. Pero paulit-ulit lang nahuhulog ang laruan habang hirap na hirap siya. Mahigit 20,000 won na ang nagagastos niya nang hindi niya alam, sira ang machine. Pagkatapos noon, nagkaraoke naman sila. Masayang pumalakpak si Sunwoo habang sinasabing sobrang sintanada ni Jinyong. Sunod naman silang kumain sa isang restaurant. Kinuha pa ni Sunwoo ang plato niya at siya mismo ang naghiwa ng pork cutlet para rito. Habang tumatagal ang date, pakiramdam ni Jinyong unti-unting nawawala ang aura niya. Sa dulo ng date, napunta ang usapan nila kay Sukyang. Pagkatapos niya itong ihatid pa uwi, nagpasalamat si Sunwoo at sinabihan siyang mag-ingat sa pag-uwi. Simple lang na, ang naisagot ni Jinyong. Nagtaka naman si Sunwoo nang makita siyang nag-aalangan. Tinanong siya nito kung may gusto pa ba siyang sabihin. Nautal naman si Jinyong habang paulit-ulit niyang iniisip ang gusto niyang sabihin. Na sobrang saya niya ngayong araw. Na gusto niyang ulit silang lumabas na 2 lang. Na sana ay pumayag itong sumama ulit sa susunod. Tinawag siya ni Sunwoo kaya awkward siyang natawa at sinabing, kita na lang tayo sa school. Bigla naman siyang hinampes ng mahina ni Sunwoo habang tinatanong kung bakit sobrang tagal niyang magsalita para lang sabihin iyon. Kinabahan pa raw siya dahil akala niya may importante itong sasabihin. Pagkatapos noon, nagpaalam na siya. Ilang sandaling natulala si Jinyong bago tumalikod habang iniisip, sobrang takot ako sa rejection ni Sunwoo kaya hindi ko masabi ang gusto kong sabihin. Gusto ko pa siyang makita. Pero sobrang nakakatakot kapag ganito ang reaksyon niya. Hindi, tama ito. Kapag mas lalo akong napalapit kay Sunwoo, lalo lang magiging magulo ang nararamdaman ko. Tsaka hindi ko naman talaga idea ang date na ito. Si Teacher Handil lang ang nag-set up nito. Baka napilitan lang din si Sunwoo sumama, katulad noong nangyari 5 taon na ang nakalipas. Kapag pinagpraktisan ko ito, baka kayanin ko ring tingnan si Sunwoo bilang bato. Kaya pinili ni Jinyong ang desisyong lumayo bago pa sila mas lalong maging close. Pero bigla siyang tinawag ni Sunwoo. Sinabi nitong sa susunod, huwag na raw siyang umorder ng espresso. Napalingon si Jinyong ng gulat habang nakangiti si Sunwoo. Chocolate latte na lang bilhin mo next time. Doon lang na-realize ni Jinyong na gusto pala nitong lumabas ulit sila. Sinabi naman ni Jason, so final answer mo na ba talaga na tingnan si Sunwoo bilang bato? Rerespetuhin ko kahit anong piliin mo. Ang pagtakas sa takot ay isa ring paraan para harapin ito. Tulad ng ginawa mo 5 taon na ang nakalipas. Tinanong naman ni Jinyong kung ano bang tingin nito sa kanya ngayon. Saglit siyang tiningnan ni Jason bago sumagot. Nag-aya ka ng date gamit ang bibig ng ibang tao. Nahuli kang lutang habang nasa date. Hinayaan mong siya pa, ang maghiwa ng pork cutlet mo. Masyado kang takot para yayain siya sa second date. At ngayon, tinatakbuhan mo siya dahil takot kang mapalapit kay Sunwoo. Tapos sinusubukan mo pa siyang tingnan bilang bato. Oops, hindi ko naman gustong manginsulto. Sinasabi ko lang ang totoo. Tahimik namang inamin ni Jinyong na mukha nga siyang pathetic loser. Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ni Sunwoo at tinawag ang pangalan nito. Nagulat si Sunwoo sa bigla niyang ginawa. Nagsorry si Jinyong at sinabing, pasensya ka na. Sa susunod, mas interesting na play na ang ipapakita ko sa'yo. Nakatulog ka kasi kanina dahil sobrang boring noon. Consider mo na lang itong apology ko. Saglit na natigilan si Sunwoo bago natawa. Sinabi nitong hinihintay niya raw kung kailan niya sasabihin iyon.
Sandali silang natahimik habang hawak pa rin ni Jinyong ang kamay nito. Doon lang niya na-realize ang ginagawa niya kaya mabilis niyang binitawan ito habang nagsosorry. Pero ngumiti lang si Sunwoo at sinabing okay lang iyon. Pero siguraduhin mong mas masaya na sa susunod. Inaabangan ko iyon. Tumango naman si Jinyong bago sila tuluyang nagpaalaman. Pagtalikod niya, napahawak siya sa dibdib niya habang si Sunwoo naman ay natulala. Tiningnan pa nito ang kamay na hinawakan ni Jinyong at napangiti sa nangyari. Kinabukasan, makikita si Jinyong sa isang public sports ground habang nagpo-pull ups. Sobrang pangit ng form niya at hirap na hirap siyang makatapos ng sets. Bulong niya, kapag marami raw siyang iniisip, nagwo-workout siya. Kahapon, sinabi niya kay Sunwoo na may next time pa. At ang ibig sabihin noon, pinili niyang harapin ang takot niyang ma-reject at subukang mapalapit dito. Sinabi ni Jason na matapang na desisyon iyon at hanga siya rito. Nagpasalamat naman si Jinyong pero inaming hindi ganoon kadali iyon. Hindi pa rin niya alam kung paano siya lalapit kay Sunwoo. Huminto siya saglit habang hinihingal at tinanong si Jason kung ilang sets na ba ang nagagawa niya. Sakto namang napansin siya ni Sukyang. Nagreklamo si Jinyong na sumasakit daw ang joints niya tuwing nagpo-pull up siya. Bigla namang lumitaw si Sukyang sa likod niya at tinawag siyang tanga. Nagulat si Jinyong at tinanong kung sino siya. Nagpakyut namang nagpakilala si Sukyang at sinabing masaya ako na makita kita dito. Samantala, hirap namang maalala ni Jinyong kung sino siya hanggang sa maalala niyang kaibigan pala ito ni Sunwoo. Mukha rin daw kasi itong bato kaya hindi niya agad naitandaan. Inutusan siya ni Sukyang na mag-pull ups ulit. Nagtaka si Jinyong kung bakit pero pinilit lang siya nito. Pagkatapos niyang gawin iyon, sobrang pangit pa rin ang form niya. Napahiyaw si Sukyang sa sobrang shock bago niya sinipa si Jinyong. Ganyan ka ba talaga mag-pull ups? Parang basurang lumipad si Jinyong habang tinatanong kung bakit siya binugbog. Sinabi ni Sukyang na kapag ipinagpatuloy niya ang ganoong workout form, masisira ang joints niya. Nalito naman si Jinyong. Sinabi ni Sukyang na hintayin lang siya roon dahil magpapalit lang siya ng damit. Pero sumagot si Jinyong na may isang set pa siya habang tinatawag itong bato. Tiningnan lang siya ni Sukyang ng malamig at sinabing maghintay siya roon. Biglang tumahimik si Jinyong habang iniisip kung ano bang nangyayari. Bigla namang lumitaw si Jason at sinabing ito na ang chance nila. Nagtaka si Jinyong kung anong ibig nitong sabihin. Ipinaalala ni Jason ang strategy na know your enemy and yourself. Naalala naman ni Jinyong na tungkol iyon sa pagkuha ng impormasyon tungkol kay Sunwoo. Sinabi ni Jason na dati ginagawa nila iyon para iwasan siya. Pero ngayon, gagawin nila iyon para mas mapalapit dito. Naintindihan naman agad ni Jinyong. Gusto pala nitong casual niyang tanungin si Sukyang tungkol kay Sunwoo. Sinabi ni Jason na siguradong mas useful ito kaysa kay Guman. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sukyang suot ang sportswear niya. Pero tinanong ni Jinyong kung ano bang binago nito. Nalito si Sukyang at tinanong kung bulag ba siya habang sinasabing nagpalit siya ng pants at sapatos. Nagsorry naman si Jinyong at sinabing mukha pa rin kasi itong bato para sa kanya. Lalong nainis si Sukyang at tinanong kung gusto ba nitong makilala si Lord. Pagkatapos noon, sinabi nitong mag-pull ups ulit siya para makik nito ang form niya. Pero biglang tinawag ni Jinyong ang pangalan nito at tinanong kung close ba talaga ito kay Sunwoo. Tumango naman si Sukyang pero tinanong kung bakit bigla niyang naitanong iyon. Maya-maya, bigla nitong na-realize ang dahilan. Dahil gusto mo si Sunwoo. Nagulat si Jinyong at tinanong kung paano nito nalaman. Nautal pa siya dahil parang aksidente niyang naamin ang crush niya. Sinubukan pa niyang itanggi at sabihing curious lang siya. Pero natawa lang si Sukyang. Please lang. Kahit sino kayang halatang gusto mo siya. Kahit random na manok na dumaan dito, mahahalata iyon. At sakto namang may dumaan talagang manok na tumango pa. Sunod-sunod nang nabubuking si Jinyong. Sinabi naman ni Sukyang na hindi magiging madali para kay Sunwoo na magustuhan siya. Tinanong ni Jinyong kung dahil ba iyon sa sobrang sikat nito. Sinabi ni Sukyang na parte iyon ng dahilan. Pero masyado kasing mysterious si Sunwoo. Kasando niya halos lahat sa school at sobrang sociable niya. Siguro ako ang pinakamatagal na nakakasama niya. Pero kahit ganoon, hindi ko pa rin siya lubos maintindihan. Kahit lagi siyang nakikipagbiruan at nakikipagkwentuhan, bihira siyang magsalita tungkol sa sarili niya. Parang marami siyang tinatagong sikreto. Pero kahit ganoon, ako pa rin ang pinakamalapit niyang kaibigan. Anyway, prepare ka na sa emotional stress. Pagkarinig ni Jinyong na mysterious daw si Sunwoo, naalala niya ring ganoon din ang sinabi ni Guman noon. Napaisip tuloy siya kung may bagay ba siyang hindi napapansin. Nalunod sa pag-iisip si Jinyong habang paulit-ulit naman siyang inuutusan ni Sukyang na mag-pull ups.
Hanggang sa nainis na ito at sinipa siya habang sinisigaw ang gawin na agad iyon. Pumayag siya, pero nagtanong kung bakit bigla siyang pinapagawa nito at kung magaling ba talaga siya sa pag-eehersisyo. Ngumiti si Sukyang at sinabing, mukha ba akong mahina sa paningin mo? Sagot niya, mahirap malaman kasi parang bato ka lang sa paningin ko. Napangiti si Sukyang at hinubad ang jacket niya. Pero alam mo, kumpiyansa ako pagdating sa workout. Ipinakita niya ang fit niyang katawan at pabirong sinabi na subukan niyang huwag mahulog sa alindog niya. Lumaki ang mata ni Jinyong na parang nakita niya ang tunay nitong katawan. Pero nang makita natin ang pananaw niya, bato pa rin ang nakikita niya. Napansin niya lang na mukhang matibay ito. Hindi alam ni Sukyang na literal na bato ang tingin niya rito, kaya akala niya ay pinupuri niya ang katawan niya. Samantala, dumami na ang mga estudyante sa school grounds. Nandoon din si Sunwoo na nakadisguise habang may dalang kaina-hinalang bag. Napansin niya ang ilang estudyanteng naglalakad habang pinag-uusapan kung gaano kaguwapo ang bagong PE teacher. Tinanong ng isang babae kung type niya ba ang mas matatandang lalaki. Hindi naman siya mukhang matanda. Parang wala pang ang 30, sagot nito. Mabilis na itinago ni Sunwoo ang mukha niya dahil mga kaklase niya ang mga ito. Habang dumadaan sila, napag-usapan nilang parang interesado ang PE teacher kay Teacher Hangul. Pero sabi ng isa, hindi naman daw bagay ang dalawa. Napahinto si Sunwoo at napabuntong hininga. Pagkatapos, may narinig siyang pamilyar na boses. Si Sukyang pala iyon na tinuturuan si Jinyong kung paano humawak ng tama sa pull-up bar. Nakikiusap si Jinyong na tigilan na siya. Pinagmamasdan sila ni Sunwoo at napaisip kung may namamagitin ba sa dalawa. Pero agad siyang napangiti nang makita niyang sinipa ni Sukyang si Jinyong. Malinaw na naglolokohan lang sila. Nainis si Sukyang at sinabing tumabi siya. Pagkatapos ay ipinakita niya kung paano gawin ng tama ang pull-up. Ipinaliwanag niyang dapat gamitin ang likod sa paghila at itaas ng maayos ang katawan. Pero nalito pa rin si Jinyong at nagtanong kung ano ba talaga ang pinagkaiba. Biglang may sumigaw sa paghanga. Si Sunwoo iyon. Ang galing mo talaga, Sukyang. Masayang tumakbo si Sukyang papunta sa kaibigan niya. Samantala, naisip ni Jinyong na bigla na lang palaging sumusulpot si Sunwoo. Tinanong ni Sunwoo kung ano ang ginagawa nila. Ipinaliwanag ni Sukyang na mali ang paraan ni Jinyong sa pag-pull up kaya tinuturuan niya ito. Sabi ni Sunwoo, hindi talaga mapigilan ni Sukyang ang sarili niya kapag may gustong turuan. Tumango naman ito. Pagkatapos ay napansin nila ang manok at sinabing ang cute nito. Binati ni Sunwoo si Jinyong at medyo awkward naman itong bumati pabalik. Tinanong ni Sunwoo kung paano gumawa ng pull up dahil hirap na hirap daw siyang kumapit pa lang. Diretsahang sinabi ni Jinyong, kasi anemic ka. Napakunot noo si Sunwoo. Inaasar mo ba ako? Agad naman siyang humingi ng tawad. Inaya siya ni Sukyang na subukan din ang pull-up at sinabing aalalayan niya siya. Pumayag si Sunwoo. Sinabihan ni Sukyang si Jinyong na bilangin ang mga pull-up niya mula sa harap. Tumayo si Jinyong sa harapan habang ainal-alayan naman siya ni Sukyang. Huwag kang matakot, dahan-dahan lang, sabi nito. Pero sinabi ni Sunwoo na mahirap pa rin kahit may tumutulong sa kanya. Napatingin siya pababa at napansin niyang nakatingin sa kanya si Jinyong. Nang mapansin nito ang tingin niya, mabilis siyang umiwas ng tingin at may kakaiba siyang naramdaman. Samantala, sinabi ni Sukyang na tumigil na siya sa pag-iisip at mag-focus na lang sa pull-up. Sinubukan ni Sunwoo ang lahat ng makakaya niya at sa wakas ay nakaangat habang gumagawa ng kung ano-anong tunog dahil sa hirap. Napansin naman niya si Jinyong na nakatayo lang doon at parang malalim ang iniisip, mukhang iniisip pa rin ito ang tungkol sa manok na nakita nila kanina. Samantala, iba naman ang iniisip ni Sunwoo habang napapansin ang matinding pagtitig ni Jinyong. Pagkatapos, nadulas ang kapit ni Sunwoo. Napasigaw siya sa gulat nang bumagsak siya diretso kay Sukyang, dahilan para pareho silang gamulong sa lupa. Nalilitong nagtanong si Jinyong, anong nangyari? Tahimik lang na nakahandusay sina Sunwoo at Sukyang sa isa't isa sa sobrang awkward ng sitwasyon. Sinabi ni Jinyong na kaya niya sinabi kay Sunwoo na huwag mag-exercise ng sobra dahil may anemia ito. Pero agad namang sumagot si Sunwoo na hindi iyon ang dahilan. Mabilis siyang humarap kay Sukyang at nagsorry habang tinatanong kung ayos lang ba ito. Nakahiga lang si Sukyang at mahina itong umungol. Pagkatapos, nagreklamo siyang lutang daw si Sunwoo habang nag-eehersisyo, at hindi rin marunong magbilang ang apat na matang si Jinyong. Lalong nagalit si Sukyang at sinabing galit na siya. Natigilan sina Jinyong at Sunwoo nang mapagtanto nilang huli na ang lahat. Biglang sumabog sa galit si Sukyang at sumigaw na papatayin niya silang dalawa. Binuhat niya si Sunwoo na parang isang malaking bato at iniikot ito sa ere, dahilan para mapasigaw silang dalawa sa takot.
Pagsapit ng gabi, sabay na naglalakad pa uwi sina Jinyong at Sunwoo. Binuksan ni Jinyong ang usapan. Grabe, nakakapagod yun, no, Sunwoo? Diretsa namang sumagot si Sunwoo. Wala naman akong ginawa. Pero ngumiti rin siya at sinabing baka magandang matuto sila kay Sukyang paminsan-minsan. Sinabi naman ni Jinyong na pag-iisipan niya iyon. Naalala niya ang advice ni Jason tungkol sa know your enemy, know yourself. Sa isip niya, wala naman talaga siyang masyadong nalaman tungkol kay Sunwoo ngayon. Pero kahit ganoon, nag-enjoy naman siyang mag-exercise kasama ito. Siguro sapat na muna iyon. Sumang-ayon si Jason at sinabing pwede namang dahan-dahanin ang plano nila. Pagdating nila sa pedestrian crossing, sinabi ni Jinyong na iba na ang daan niya. Tumanggaw si Sunwoo at sinabing naiintindihan niya. Kumaway si Jinyong at nagsabing mauuna na siya at magkikita na lang sila bukas sa school. Biglang nag-alangan si Sunwoo at mahina itong napahuni. Napansin iyon ni Jinyong kaya tinanong niya kung may problema ba o may gusto itong sabihin. Saglit na natahimik si Sunwoo bago sinabing wala naman daw, curious lang siya. Naalala niya ang nakita niyang pagpa-pull-ups ni Jinyong kasama si Sukyang kanina. Kaya tinanong niya kung gusto ba ni Jinyong ang mga taong magaling sa sports. Natigilan si Jinyong at hindi agad nakasagot. Makalipas ang ilang segundo, sinabi niyang maganda naman talaga kung healthy ang isang tao. Tahimik lang si Sunwoo. Ibinaling niya ang tingin sa ibang direksyon na may kakaibang ekspresyon. Pagkatapos, ngumiti siya ng pilit na parang may naintindihan. Sinabi niyang curious lang talaga siya at aalis na. Kumaway siya at nagpaalam. Mahina namang sumagot si Jinyong habang pinapanood siyang papalayo. Nalito siya sa nangyari. Napaisip siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin noon. Napabuntong hininga si Jason. Tinanong siya ni Jinyong kung bakit siya bumantong hininga. Sinabi ni Jason na hindi rin naman niya lubos na iintindihan ang puso ng mga babae. Pero pakiramdam niya, maling sagot ang naibigay ni Jinyong. Nalito si Jinyong at tinanong kung anong ibig nitong sabihin. Sinabi lang ni Jason na pag-isipan niya ng mabuti. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na kinukulit ni Jinyong si Jason na sabihin na lang ang sagot. Pero sinagot lang siya ni Jason. Hanggang kailan ka ba gagawa ng maling desisyon sa pinaka-importanteng mga pagkakataon? Nagreklamo naman si Jinyong na ang harsh naman nito at sana ipinaliwanag na lang. Samantala, makikitang biglang nagulat si Sunwoo nang sundan na naman siya ng manok. Kinabukasan, nagsimulang magkwento si Sukyang. Grabe, sobrang dilim kagabi. Umakyat ako sa rooftop ng school. Ang sarap kasi ng hangin doon. Mga alas 9 na yata noon, kaya akala ko wala ng tao maliban sa ilang teachers. Pero bigla akong may narinig. May tumutugtog ng piano. Alam niyo namang nasa top floor ang music room, di ba? Naisip ko, sino naman ang tutugtog ng ganitong oras? Pero bigla akong kinilabutan. Sobrang galing kasi ng tumutugtog. Nagkaroon talaga ako ng goosebumps. Tahimik ding nakikinig si Guman sa kwento. Napatanong si Jinyong. Bakit mo naman kinukwento yan na parang horror story? Sumang-ayon din si Sunwoo at sinabing sobrang nakakatakot nga. Samantala, nanginginig naman si Jason dahil mahina talaga siya sa mga nakakatakot na kwento. Napaisip si Sukyang kung sino kaya ang tumutugtog dahil hindi siya makapaniwalang may ganoon kagaling na estudyante sa school nila. Nag-cross ng braso si Guman. Sukyang, seryoso, hindi mo alam ang tungkol sa multo ng music room. Matagal na raw may isang estudyante rito na gabi-gabing tumutugtog ng piano sa music room. Hanggang sa isang araw, namatay siya habang tumutugtog. Habang tumutugtog siya ng piano, nabulunan daw siya sa candy na kinakain niya at doon siya namatay. Mula noon, may mga nagsasabing tuwing gabi, may maririnig na tugtog ng piano mula sa music room kahit wala namang tao roon. Kaya ang piano na narinig mo kagabi, Sukyang. Baka multo ang tumutugtog. Nalito naman si Sukyang matapos marinig iyon. Sa isip naman ni Jinyong, ang cheap naman ng ghost story na yan. Pero bigla niyang napansin ang reaksyon ni Sunwoo. Mahina nitong sinabi, parang ang scary naman. Sa isip ni Jinyong, nanginginig siya sa simpleng bagay na ganito. Mas mahiyain pala siya kaysa sa inaakala ko. Bigla namang may tumawag kina Jinyong at Sunwoo. Si Teacher Hangil pala iyon. Pinapunta niya silang dalawa sa staff room para tumulong dahil wala naman daw silang ginagawa. Kaya sumunod silang dalawa at naiwan sina Sukyang at Guman. Samantala, may isang misteryosong babae ang dumaan sa harap nila. Tinanong ni Sukyang si Guman kung totoo ba talaga ang ghost story na ikinwento nito. Saglit na nanahimik si Guman bago ngumisi. Siyempre, gawa-gawa lang yun. Inimbento ko lang para takutin ang mga makong na yun.
Pagkatapos, tumawa siyang naglakad palayo habang sinasabing mukhang takot na takot talaga si Sunwoo. Dahil doon, proud na proud siya sa sarili niya. Napamaang naman si Sookyung at tinawag siyang baliw. Lumipat ang eksena ng gabi. Katatapos lang nina Jinyong at Sunwoo tumulong sa pag-check ng mga papel. Napabuntong hininga si Jinyong at sinabing sobrang nakakapagod pala ang trabaho ng teacher. Habang naglalakad sila sa madilim na hallway, napansin niyang nanginginig si Sunwoo. Tinanong niya kung ayos lang ba ito. Kinakabahan namang sumagot si Sunwoo na ayos lang siya. Tinanong ni Jinyong kung dahil ba iyon sa ghost story na ikinwento ni Guman. Agad itong tumanggi at pabirong hinampes siya. Ano ka ba? Walang multo. Hindi ako natatakot. Pero halata sa nanginginig niyang boses na hindi siya kumbinsido. Maltong namatay dahil nabulunan sa candy. Kalokohan. Bigla nilang narinig ang tunog ng piano. Pareho silang natigilan. Nagulat si Jinyong. May tumutugtog ng piano sa ganitong oras. Kinakabahang sinabi ni Sunwoo, eksaktong katulad ng kwento kanina. Huwag mong sabihing multo talaga ang tumutugtog na pailing si Jinyong. Hindi baka may estudyante lang na nagpa-practice. Pero maya-maya, may nakita silang isang maitim na figurang papalapit sa kanila. Kumikinang pa ang mga mata nito sa dilim. Nagulat si Jinyong na may tao pa pala sa school ng ganoong oras. Napansin niyang nanginginig na sa takot si Sunwoo. Habang papalapit ang figure, biglang napasigaw si Sunwoo. Multo! Iyong namatay dahil sa candy. Sabay takbo niya paakyat ng hagdan. Tinawag siya ni Jinyong. Saan ka pupunta? Pero patuloy lang siyang tumatakbo habang sumisigaw. Jinyong, iligtas mo ako. Humabol naman si Jinyong habang sumisigaw. Pababa dapat, hindi paakyat. Samantala, huminto ang misteryosong figure. Nagtaka ito kung bakit bigla na lang sila tumakbo. Doon lang ipinakita na si Teacher Hangil lang pala iyon. Napaisip siya. Akala ba talaga nila multo ako? Napatingin pa siya sa sarili niya at nagsimulang magduda kung kamukha ba talaga siya ng multo. Mukhang nasaktan pa ang feelings niya. Samantala, pagdating sa rooftop, nadatnan ni Jinyong si Sunwoo na nakaupo sa sahig habang hinihingal. Inatake na naman kasi ang anemia nito matapos tumakbo paakyat ng hagdan. Sinubukan ni Sunwoo na tumayo habang sinasabing may maitim na bagay na bigla raw lumapit sa kanila. Napailing lang si Jinyong. Mukha lang maitim dahil gabi na. Tao lang yun. Tinakot ka lang talaga ni Guman sa mga kalokohan niya. Bigla nilang narinig ulit ang piano. Napaisip si Jinyong. Sino ba kasi ang tumutugtog sa ganitong oras? Kaya tuloy kumakalat ang mga ghost story. At takot na si Sunwoo ngayon. Kailangan ko siyang pakalmayan. Bigla namang sumulpot si Jason na parang superhero dahil sa kapanya. Sandali. Perfect ang sitwasyong ito. Ito na ang pagkakataon mong mapalapit kay Sunwoo. Kapag magkasama ang isang lalaki at babae sa ganitong sitwasyon, alam mo na ang kasunod. Sakto namang kumapit si Sunwoo sa manggas ni Jinyong. Mahinang sinabi nito na natatakot talaga siya. Namula si Jinyong. Narealize niya ang tinatawag na suspension bridge effect. Iyong kapag napagkakamala ng isang tao na romantic feelings ang excitement o takot na nararamdaman niya. Pero sinabi niya kay Jason. Ang hirap gamitin ng suspension bridge effect, ang saya-saya kasi ng tugtog ng piano. At mukhang kumalma na rin si Sunwoo. Tumigil si Jinyong sa pagtitig sa kanya at sinabing magaling tumugtog ang kung sino mang nasa music room. Tumanggaw si Sunwoo. Waltz yan. Sinabi pa niya ang tamang rhythm nito. Nagulat si Jinyong. Paano mo alam? Ngumiti si Sunwoo. Noong bata pa ako, nag-ballroom dance lessons ako. Kasama ko noon si Guman noong kindergarten. Pero nagreklamo siya dahil ayaw niya akong maging partner. Lumabas ang flashback. Reklamo ng reklamo si Guman sa teacher na gusto niya ng ibang partner. Habang umiiyak namang sumagot si Sunwoo. Hoy! Ayoko rin namang sumayaw kasama ka. Napatawa si Jinyong. Tinanong niya kung bakit hindi na ito sumasayaw ngayon. Sinabi ni Sunwoo na tumigil siya at lumipat sa art classes dahil mas nag-enjoy siya roon. Bukod pa roon, nagkaroon din siya ng anemia. Idinagdag pa niyang napakagaling sumayaw ni Guman. Isa raw itong dance prodigy. Nagulat si Jinyong. Hindi niya ma-imagine na kayang sumayaw ng ganoon kagaling ang katawan ni Guman. Sinabi niya na mukhang masaya ang ballroom dancing. Inamin din niyang wala siyang alam tungkol doon. Napaisip si Sunwoo. Hindi ko na masyadong maalala dahil kindergarten pa iyon. Pero dahil may multo naman tayong tumutugtog para sa atin, inabot mo ang kamay mo. Nalitaw si Jinyong pero iniabot niya ito.
Habang tumutugtog ang piano, marahan siyang hinawakan ni Sunwoo at tinuruan ng basic steps. Pero hindi sinasadyang matapakan ni Jinyong ang paa nito. Napasigaw sa sakit si Sunwoo nang matapakan ni Jinyong ang paa niya. Paulit-ulit namang nagsorry si Jinyong. Napabuntong hininga si Sunwoo. Hindi pa nga magaling ang pasa ko dahil sa low kick ni Sukyang. Pero sinabi pa rin niyang subukan nilang muli. Sa pagkakataong ito, sinadya ni Sunwoo na paikutin si Jinyong. Natisod naman siya sa sarili niyang paa at sumubsob sa sahig. Napatawa ng malakas si Sunwoo. Grabe, ang hina mo talagang sumayaw. Napahawak naman si Jinyong sa ilong niya habang nagrereklamo. Hindi pa nga magaling ang injury ko dahil kay Sukyang. Lalo namang natawa si Sunwoo. Makalipas ang ilang sandali, kumalma siya at ngumiti ng kontento. Tara, last try. Tumanggo si Jinyong. Pero binalaan siya ni Sunwoo. Kapag natapakan mo ulit ang paa ko, babaliin ko rin ang paa mo. Kinabahan naman si Jinyong at agad nagsorry. Lumuhad siya at nagsabing, hopeless talaga ako rito, kaya kailangan mo akong turuan ng maayos, Sunwoo. Napatawa si Sunwoo. Sige. Iniabot ni Jinyong ang kamay niya. Looking forward sa pagtuturo mo. Natigilan si Sunwoo. Para bang proposal ang dating nang sinabi niya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Wow, same here. Sa sobrang timing ng eksena, parang tinanggap niya ang confession ni Jinyong. Namula naman si Jinyong habang halatang masaya si Sunwoo. Samantala, napangiti si Jason. Ang multo ng music room. Ang misteryosong tugtog ng piano na gabi-gabing naririnig sa buong school. Walang nakakaalam kung sino ang tumutugtog. Para sa iba, isa itong nakakatakot na ghost story. Pero para sa ibang tao, isa itong himig na parang regalo. Pagkatapos nilang sumayaw, lumabas na sila ng school building. Tinanong ni Jinyong kung nagdodrawing pa rin ba si Sunwoo. Tumanggo naman siya. Palagi. Kaya sinabi ni Jinyong, pwede mo ba akong iguhit ng balbesen, maskulado, at sobrang macho na lalaki? Magbabayad naman ako. Napaisip si Sunwoo. Hindi ako masyadong magaling gumuhit ng tao. Pero pwede kong subukan minsan. Nagpasalamat si Jinyong. Sa isip niya, ngayon lang niya nalaman na mahilig palang mag-drawing si Sunwoo. Pakiramdam niya rin ay may importante siyang gustong gawin pero hindi niya maalala kung ano iyon. Biglang sinabi ni Sunwoo na pupunta muna siya sa restroom. Nagtaka si Jinyong kung ayos lang ba siya. Kumaway lang ito. Ano ka ba? Babalik din ako agad. Naiwan namang mag-isa si Jinyong. Nalilito siya sa nangyayari. Kanina lang ay takot na takot si Sunwoo. Pero ngayon, mag-isa pa itong bumalik sa madilim na school. Nasanay na kaya siya sa takot. Napaisip si Jason. May kaina-hinala. Nagtaka naman si Jinyong kung bakit. Tinanong siya ni Jason kung naaalala pa ba niya ang suspension bridge effect operation. Tumanggo si Jinyong. Hindi ko naman nagawa iyon. Ngumiti si Jason. Napaisip lang ako. Baka nagsimula na pala ang operation nang hindi natin namamalayan. Samantala, sa loob ng restroom, makikitang naglalagay ng lipstick si Sunwoo. Napangiti siya. Ghost ng music room. Sus, walang multo. Mas masakit pa nga ang paa ko dahil natapakan ni Park Jinyong. Ang clumsy mo talaga. Lumipat naman ang eksena sa music room. Pumasok si Teacher Hangil. Tapos ka na bang tumugtog? Gabi na, umuwi ka na. Tinawag niya ang estudyante sa pangalan nitong Yojen. Doon ipinakitang si Yojen pala ang tumutugtog ng piano. Habang ngumunguya ng candy, mahina nitong sinabi kung pwede pa raw siyang tumugtog ng isang kanta. Nalito si Teacher Hangil. Ano, wala akong maintindihan sa sinasabi mo. Doon lang na-realize ni Yojen na dahil pala iyon sa candy na nasa bibig niya. Agad siyang nag-sorry. Napailing na lang si Teacher Hangil. Sige na, umuwi na tayo. Mukhang may katotohanan pala ang ghost story ni Guman. Kasi si Yojen nga ay talagang kumakain ng candy habang tumutugtog ng piano. Baka balang araw ay doon nga siya mabulunan. Kinabukasan, ipinakita kung gaano kakilala si Sunwoo sa buong school. Sa classroom niya, iniisip niya ang request ni Jinyong na gumuhit ng balbesen, maskulado, at macho na lalaki. Napaisip siya. Masyadong broad ang request, kaya balak sana niyang tanungin si Jinyong. Pero biglang lumapit ang grupo ng mga babae. Sunwoo? May time ka ba? Gusto sana silang tanggihan ni Sunwoo. Pero ngumiti lang siya at tinawag sila sa pangalan. Anong meron? Ipinakita ng isa sa kanila ang cellphone. Alam mo yung vlog na ina-upload ko sa YouTube. Noong lumabas ka roon saglit, biglang sumabog ang views.
Ang daming nagtatanong kung kailan ka ulit lalabas. Iniisip pa nila na sobrang close natin. Sabi rin nila ang ganda-ganda mo. Napatawa si Sunwoo. Wow! Magiging influencer ka na pala. Tumango ang babae. Kaya Tere, gumawa tayo ng vlog na magkasama. Kapag kumita iyon, ililibre kita. Nag-alangan si Sunwoo. Pero sa huli, pumayag din siya. Pagsapit ng break time, sinabi ni Jason ang mission nila. Yayain mo si Sunwoo sa snack bar. Kinabahan si Jin Young. Hindi ba masyadong obvious iyon? Napailing si Jason. Hindi. Hindi ba nagdesisyon ka nang mapalapit kay Sunwoo? Practice lang yan. Tumango si Jin Young. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta sa classroom ni Sunwoo. Pero pagdating niya roon, nakita niyang abala ito sa pagbo-vlog kasama ang mga kaibigan. Sinabi ng isa sa mga babae. Tinatanong ng viewers ang pangalan mo. Ngumiti lang si Sunwoo. Secret. Sumingit naman ang isa pa. Kami talagang tatlo ang sobrang close. Napatawa na lang si Sunwoo habang nakikisabay sa kanilang palabas. Napansin ni Jin Young na mukhang busy si Sunwoo kaya nagpasya siyang bumalik na lang mamaya. Samantala, napansin naman ni Sunwoo na paalis na siya ng classroom. Tahimik lang itong nakatingin habang may malalim na iniisip. Maya-maya, sinubukan ulit ni Jin Young na yayain si Sunwoo sa snack bar. Pero abala pa rin ito kasama ang mga babae. Dahil doon, tuluyang nabigo ang mission niya. Pagkatapos ng klase, mag-isa siyang naglalakad pa uwi. Nalungkot siya dahil hindi man lang niya nakausap si Sunwoo. Pinagaan naman ni Jason ang loob niya. Wala kang magagawa, sikat talaga si Sunwoo sa school. Tumango si Jin Young. Hindi ko akalaing ganoon karami ang close friends niya. Ang amazing talaga ni Sunwoo. Hindi niya alam, nasa likod lang pala niya si Sunwoo at narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Tinawag siya nito. Jin Young. Kinakausap mo na naman ba ang sarili mo habang naglalakad? Nagulat din si Jin Young at nauutol na sumagot. Ano bang sinasabi mo? Hindi ako nakikipag-usap sa sarili ko. Napatawa si Sunwoo at pabirong hinampes siya. Lagi kitang nakikitang ginagawa yan. Huwag kang ang magkunwari. Huwag mong sabihin gumawa ka ng imaginary friend at kinakausap mo siya. Hindi sinasadyang nasabi ni Jin Young. Paano mo nalaman? Bigla siyang natigilan. Pagkatapos, sinabi ni Sunwoo na wala na naman siyang pamasahe ngayon. Tinanong siya ni Jin Young kung ihahatid ba niya ito pauwi. Tumango naman si Sunwoo. Pero biglang may grupo ng mga babae ang tumawag sa kanya. Perfect timing. Ngumiti si Sunwoo at binati sila. Tinanong nila kung busy ba siya. Since nagkita na rin tayo, gawin na natin ang vlog. Napansin ni Yuan na kasama niya si Jin Young. Ngumiti naman si Suban at sinabing, sa ganitong pagkakataon, dapat marunong tayong makiramdam at umalis. Sumang-ayon si Yuan. Sige, bukas na lang tayo mag-film. Kumaway sila at nagpaalam. Bye! Ngumiti rin si Sunwoo. Sa pagkakataong ito, totoo ang ngiti niya. Habang naglalakad palayo, sinabi ni Suban kay Yuan, parang masyado na tayong umaasa kay Sunwoo. Nagtaka si Yuan. Talaga ba? Pagkatapos, biglang nagbago ang ekspresyon ni Sunwoo. Samantala, sinabi ni Yuan. Ayos lang. Mabait naman si Sunwoo. Sigurado akong papayag din siya. Bilhan ko na lang siya ng tokboki mamaya. Napatawa si Suban. Totoo. Samantala, napaisip si Jin Young. Close friends ba talaga sila ni Sunwoo? Wala pala talaga siyang alam tungkol sa social life nito. Naalala rin niya ang sinabi ni Sukyang na kasando ni Sunwoo ang halos lahat sa school. Pero bigla niyang naalala ang ekspresyon na nakita niya kanina. Ibang-iba iyon sa normal na mukha ni Sunwoo. Hindi niya maintindihan kung bakit. Napangiti ng mapait si Sunwoo. Wow! Ang tanga ko talaga. Pagkatapos, inilabas niya ang bus card niya. Nakalimutan ko palang nag-load ako kahapon. May dadaanan pa rin kasi ako. Kaya hindi mo na ako kailangang ihatid. Kumaway na lang si Jin Young at nagpaalam. Pero habang pinapanood niya itong umalis, pakiramdam niya may kakaiba talaga. Parang may mali sa ekspresyon ni Sunwoo. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Guman noon. May kakaiba raw talaga kay Sunwoo. Napaisip si Jin Young. Iyon kaya ang tinutukoy ni Guman. Sumingit si Jason. Sigurado na ako. Kahit madaling baliwalain ang sitwasyon kanina, kitang-kita kung sobrang nabalisa si Sunwoo. At halos nagmamadali pa siyang umalis. Walang duda. Ito ang kakaibang pakiramdam na sinasabi ng matabang baboy. Tingin mo. Susubukan ba nating alamin ang totoo? Tumango si Jin Young. Oo. Kung makakatulong iyon para mas mapalapit ako kay Sunwoo. Ngumiti si Jason.
Magaling. Ngayon, oras na para sa susunod mong mission. Kinagabihan, makikitang mag-isang naghihintay si Jin yung malapit sa isang bench. Pinayuhan siya ni Jason na tawagan ang taong pinakamalapit kay Sunwoo. Biglang may tumawag sa kanya. Jin Yong. Si Sukyang pala iyon. Paglapit niya, agad siyang nagsalita. Bakit mo ako pinapunta rito sa gabi? At seryoso, sinabi ko na sa'yo, huwag kang ma-fall sa'kin. Mukhang si Sukyang lang ang naisip tawagan ni Jin Yong dahil palagi itong kasama ni Sunwoo. Sinabi ni Sukyang na bilasan na niya dahil papasok pa siya sa trabaho. Nagulat si Jin Yong. Night shift ka, tumango naman siya. Pagkatapos, sinabi ni Jin Yong na tungkol sana ito kay Sunwoo. Napangiti si Sukyang. Akala ko magtatanong ka na naman tungkol sa workout. Relationship advice pala. Tahimik lang si Jin Yong. Sa isip niya, tama nga. Relationship advice nga ang kailangan niya. Napailing si Jason. Unexpected. Akala ko talaga si Guman ang tatawagan mo. Sumagot si Jin Yong. Ang awkward kasing kausapin si Guman. Sumang-ayon naman si Jason. Pagkaupo nilang dalawa, tinanong ni Sukyang, ibig mong sabihin, iba ang naging ekspresyon ni Sunwoo noon. Tumango si Jin Yong. Oo. Sobrang lungkot ng mukha niya. Hindi yun ang normal niyang ekspresyon. Hindi rin mukhang dahil lang sa ayaw niyang mag-vlog. Dahil pinakamalapit ka sa kanya, baka nakita mo na rin siyang ganoon dati. Napaisip si Sukyang. Hindi ako sigurado kung pareho ang sitwasyon, pero may isang pangyayari akong naalala. Tingin mo gusto mong marinig? Tumango si Jin Yong. Pero bago siya magsimula, itinuro muna siya ni Sukyang. Promise mo muna. Huwag ka nang gagawa ng weird na pull-ups. Tumango agad si Jin Yong. Sige. Saka nagsimulang magkwento si Sukyang. Hindi ko na maalala kung kailan iyon. May birthday celebration noon sa classroom. May mga estudyanteng naghahanda ng cake at hinihipan ang kandila. Birthday yata ni Minyong. Hindi ko naman siya masyadong close. Sa flashback, pagpasok ni na Sukyang at Sunwoo sa classroom, agad silang tinawag ng mga kaklase. Sunwoo. Halika, kumain ka ng cake. Birthday ngayon ni Minyong. Alam mo naman, di ba? Nalitaw si Sunwoo. Ha? Hindi. Napansin ni Sukyang ang biglang pag-aalala sa mukha ni Sunwoo. Samantala, nakatingin si Minyong sa kanya na puno ng inaasahan. Biglang ngumiti ng malaki si Sunwoo. Sorry. Nakalimutan ko. Happy birthday, Minyong. Bawi ako. Ililibre kita ng pagkain. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa susunod na recap.